Lahat ng tao ay dinadala sa isang laro ng kaligtasan na parang apokaliptiko. Lahat ay nababaliw sa pagpili ng mga kasanayan, ngunit ako lang ang pumipili ng perang hindi nauubos. Pinagtatawanan ako ng lahat, sinasabing mayroon akong tubig para sa utak, na sa apokaliptiko ay walang kwenta ang pera. Pero ano ang alam ng mga taong ito? Hindi naman talaga mapanganib ang mga zombie. Ang pinaka nakakatakot ay ang mga taong may superpower. Pagkatapos ay tumunog ang system alert. Ako at ang 300 pang manlalaro ay diretsyong pinasok sa laro. Lahat ng manlalaro ay kumpirmadong patay na sa totoong mundo. Para magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli, kailangan nating mabuhay hanggang sa huli sa apokaliptikong larong ito. Pagkatapos noon, oras na para pumili ng mga gamit. Mabilis kong tiningnan ang mga bagay sa mga stand. Parang mga superpower ang mga ito. Ang ibang mga manlalaro ay naglalaban-laban ng husto para makuha ang mga ito. Dumiretso ako sa huling pahina ng listahan at nakita ang isang gintong barya sa ibaba na may nakasulat na, Infinite Wealth. Hindi na ako nagdalawang isip pa, kinuha ko ang gintong barya. Si Zoferan, ang class monitor na kasama kong pumasok, ay pinili ang mind control. Nang makita ang gintong barya, hindi niya napigil ang kotsain ako. Lin Yungi, masyado kang nahuhumaling sa pera. Ano pa ang silbi ng pera kung darating na ang katapusan ng mundo? Bago ko pa man may buka ang bibig ko para magpaliwanag, lumingon siya at tumingin sa magandang babae sa klase. Ang kanyang Senzen. At ikaw, Senzan, kaya kong mahalin ang lahat ng tao, at kahit ang mga zombie ay mai-inlove sa akin. Sa proteksyon ng tunay na pag-ibig, sigurado akong hindi ako mamamatay. Matapos makuha ang lahat ng mga gamit, muling tumunog ang sistema, na nagbibigay sa lahat ng manlalaro ng 1 taon upang sanayin ang kanilang mga superpower at kumpletuhin ang mga paghahanda bago ang digmaan. Mga paghahanda bago ang digmaan. Opisyal na i-activate ang apocalyptic mode sa loob ng 1 taon. Isa lamang ang magwawagi sa larong ito sa huli. Tanging ang mga magtitiis at mabubuhay hanggang sa huli ang magiging karapat-dapat para sa pangunahing premyo. Nang marinig ang panuntunang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga orihinal na sumang-ayon na bumuo ng mga alyansa ay nagtinginan ng may kawalan ng tiwala. Sa larong ito ng kaligtasan, walang mga kaibigan. Lahat ay kaaway. Kaagad pagkatapos, inilipat kami ng sistema sa mga random na lokasyon sa loob ng mundo ng laro. Nang walang ibang salita, agad kong sinimulan ang aking malaking plano sa kaligtasan na parang apokaliptiko. Matapos kong suriin ang mapa ng mundo, sa wakas ay nakahanap ako ng isang isla sa gitna ng karagatang Pasipiko. Ang isla ay hindi masyadong malaki at hindi rin masyadong maliit, perpekto para sa paggawa ng silungan. Bukod pa rito, ito ay napakalayo mula sa mainland, halos parang isang ganap na nakahiwalay na isla. Wala ito sa isang seismic zone o typhoon zone. Walang aktibong bulkan sa isla, ngunit mayroon itong natural na kapatagan, mainam para sa pagtatayo ng paliparan, na napapalibutan ng mga berdeng bundok. Perpektong panangga. Pagkasabi ko pa lang, gumastos na ako ng 1 bilyon para bilhin ang isla. Tinawag ko itong Future Island. Sinabi ko sa labas ng mundo na ito ay para sa isang proyektong pangturismo. Bumili ako ng 10 malalaking cruise ship, pumirma ng mga kontrata sa construction sa mga kumpanya ng NPC, at ipinadala ang lahat ng mga sasakyan at materyales sa construction sa isla. Pumirma ako ng mga kasunduan sa pagiging confidential kasama ang mga ehekutibo ng mga kumpanyang iyon. Wala silang ideya kung nasaan ang Future Island. Lumipat ang mga cruise ship sa Future Island at sinimulan ng mga manggagawa ang pagtatayo ng paliparan gamit ang mga charter flight upang magdala ng mga construction worker mula sa buong mundo papunta sa Future Island. Nagtrabaho ang mga manggagawa araw at gabi upang maiwasan ang paghahanap sa magiging isla. Naglagay ako ng mga jammer bago ang gulo at tinipon ang mga cellphone ng mga manggagawa. 10 matibay na kuta ang itinayo sa isla, lahat ay may pinakamataas na pamantayan ng mga materyales, na kayang tiisin ang mga lindol na may lakas na 12 magnitude. Ang mga kuta na ito ay nakabalat kayo, hindi nakikita mula sa mga satellite, ngunit iyon ay isang pang-abala lamang. Ang tunay na kuta ng apokalipsis ay nakatago sa ilalim ng lupa. Ang kuta sa ilalim ng lupa ay kayang tiisin ang mga pag-ataking nuclear, kaya rin itong labanan ang mga pag-ataking biolohikal. Kahit na may mga zombie na naguhukay,
hindi nila kayang tumagos sa mga pader na bakal na 5 metro ang kapal. Ang mga kuta sa ibabaw ay may mga lihim na daanan patungo sa ilalim ng lupa, ngunit ang mga daanan ay napakakitid. Isang tao lamang ang maaaring magkasya sa isang pagkakataon, at parang isang labirinto ang mga ito, kahit na may mapalad. Ang kuta sa ilalim ng lupa ay magiging isang buhay na gulo. Sa katapusan ng mundo, ang enerhiya ang susi. Upang malutas ang problema sa enerhiya, naglagay ako ng mga wind turbine, ionomotive power, at nuclear power sa isla. Nagtayo ako ng 5 planta ng kuryenteng nuklear, 2 malalaki para sa pang-araw-araw na paggamit, 1 malaki, at 2 katamtamang laki bilang mga reserba. Ang 3 malalaki at 2 katamtamang laki ng planta ng kuryenteng nuklear na ito ay matatagpuan sa ilalim ng lupa at sa ilalim ng dagat. Mayroon ding isang digester ng biogas sa ilalim ng lupa. Naghanda rin ako ng mga generator na pinapaandar ng kamay at nag-imbak ng maraming dami ng mga baterya at diesel fuel. Kung sakali, madali ring malutas ang problema sa tubig. Naglagay ako ng mga sistema ng pag-aani ng tubig ulan at kagamitan sa pag-aalis ng asin sa tubig dagat. Nakahanap din ako ng mga kagamitan sa tubig dagat at paglilinis na may kakayahang linisin ang kontaminadong tubig sa antas na maiinom. Mayroon din akong kagamitan sa pag-aalis ng virus gamit ang agarang mataas na temperatura, agarang mababang temperatura, mga sinag ng UV, at mga kemikal. Mayroong nakal ang sistema ng paggamot ng wastewater para sa dumi sa alkantarilya na nalilikha sa loob ng kuta sa ilalim ng lupa, na isinasaalang-alang ang posibilidad ng malaking pagbaha. Ang mga pader ay hindi tinatablan ng tubig, ang mga pintong hindi tinatablan ng magnanakaw ay hindi mapapasukan ng hangin, at ang sistema ng drainage sa ilalim ng lupa ay napakalakas. Ilang sistema ng paglilinis ng hangin ang inilagay upang matiyak na may sapat na malinis na hangin sa ilalim ng lupa. Bukod pa rito, nag-imbak ako ng 100,000 oxygen cylinder para magamit lamang sa pinakamasamang sitwasyon. Ang underground bunker ay nahahati sa 12 sona. Kung sakaling masira ang isa o dalawa, ang iba ay maaari pa ring gumana. Ang bawat sona ay may kanya-kanyang layunin. 3 sa kanila ang gumagamit ng pinakabagong teknolohiya sa automatikong pagsasaka upang magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng isda at manok. 2 lugar ang nag-iimbak ng sapat na gamot, pagkain, at tubig sa loob ng 10 taon. Kabilang sa iba pang mga lugar ang mga silid tulugan, kusina, kainan, silid aliwan, gym, banyo, at opisina ng doktor. Nang magsimulang kumilos ng may kainahinala ang mga NPC na iyon sa aking proyekto, pinatahimik ko sila gamit ang pera, at mas lalo pa silang nagtrabaho para sa kabayaran. Ang pera ay walang katapusan, hindi ito nauubos. Bumili ako ng isang malaking batch ng mabibigat na armas sa Land of Beauty, kabilang ang mga mobile combat vehicle at light robots. Sapat ang binayaran ko. Nakakuha rin ako ng 2 nuclear bomb sa isang base sa pamamagitan ng mga hindi opisyal na channel. Itinago ko rin ang isang nuclear submarine at isang eroplano. Ang underground bunker ay may tunnel na direktang nakakonekta dito. Kumuha ako ng 2 instructor na nagsasanay sa akin araw-araw para piloto ang nuclear submarine at ang eroplano. Para maiwasan ang mga manlalarong may espesyal na kakayahan na makarating sa isla, nagpagawa ako ng isang grupo ng mga artificial na bahura sa isang tiyak na distansya mula sa baybayin. Anumang malaking barkong papalapit ay sasadsad at lulubog ng kaunti pa. Naglagay ako ng electric grid na pumapalibot sa buong isla sa pamamagitan ng dagat sa baybayin. Nagbaon ako ng mga bomba at naglagay din ng radar na nakakakita ng anumang papalapit sa isla. Bueno, direktang binabaril ko ang mga ito. Nagtayo rin ako ng isang higanteng electric grid sa kalangitan dahil sa takot na baka damapo sa isla ang mga ibong may dalang virus. Pagkatapos ng 1 taon, ang buong sistema ng depensa ng isla ay handa na, syempre, upang linlanggan ang mga karibal. Sa ibang bahagi ng mundo, malakas ko ring itinaguyod ang pagpapaunlad ng turismo upang hindi maghinala ang iba pang mga manlalaro. Naghanda rin ako ng ilang mga backup na silungan. Kung kinakailangan, maaari akong makatakas ng walang eroplano o pagpapagasolina. Sa alinman sa mga tantungan na iyon, matapos tanggalin ang huling batch ng PNG, naiwan akong mag-isa sa buong isla.
Gumastos ulit ako ng pera at binili ang kumpanya ng teknolohiya sa paggalugad sa kalawakan, kinuha ang kontrol sa 622 satellite sa kalawakan, tinitiyak na laging online ang signal ng aking network para sa taong iyon. Nakuha ko rin ang lahat ng mga airline at shipping company sa mundo. Noong nakaraang linggo, iniutos ko ang malawakang pagsira sa lahat ng eroplano at barko. Alam ng lahat na nabaliw ang bilyonaryo, sinira ang lahat ng malalayong transportasyon. Sinasabi ng mga NPC, may problema sa ulo ang bilyonaryong iyon. Tanging ang mga manlalaro lamang ang nakaintindi na ang bilyonaryong ito sa buong mundo ay kakompetensya rin nila. Biglang may lumitaw na window sa chat ng manlalaro. Tinanong ako ni Zoferan, Lin Yongxi, ikaw ang bilyonaryong iyon sa buong mundo. Siya lang ang nakakita nito. Pinili ko ang opsyon na walang katapusang kayamanan. Hindi ko ito masyadong pinansin. Pagkalipas ng isang linggo, talagang dumating ang katapusan ng mundo. Nagkuskos ng kanilang mga kamay ang mga manlalarong hinasa ang kanilang mga kasanayan hanggang sa sukdulan. Lumitaw sa screen ang mga pangalan at numero ng 300 manlalaro. Ako ay numero 79, Zoferan, 100. Susan, 101. Sistema. Atensyon, nagsimula na ang apokalipsis. Magpapatuloy ang larong ito hanggang sa isa na lamang manlalaro ang matira. Walang nag-akala na ang apokalipsis ay magiging isang malakas na ulan mula sa langit, tulad ng sinaunang pagbaha ng mga alamat. Mabagsik na puting alon, bagamat umulan din ng malakas sa isla ng hinaharap. Maliit ang isla, at ang mga ulap ng ulan ay nawala pagkalipas ng 2 araw. Wala na akong oras para sumilong sa underground bunker. Lahat ng mga eksperto sa kasanayan ay nalito. System, sa delubyong ito, ano ang silbi ng ating mga kasanayan? Oo, system. Wala kang etika sa pakikipaglaban. Sa pandaigdigang screen ng mundo, naging kalokohan ang mga mensahe. Sistema, sinabi ko na ba na ang apokalipsis ay tiyak na magiging isang zombie virus? Natahimik ang lahat, maliban sa akin, ang iba, pagdating sa mundong ito, ay halos walang ari-arian. Sa taong iyon, habang sinasanay ang kanilang mga kasanayan, naghanap din sila ng mga paraan upang kumita ng pera, nagtatrabaho hanggang kamatayan. At ang mga naipon na mapagkukunan ay napakalimitado. Iilang manlalaro lamang, sa pamamagitan ng kasanayan ngunit ilegal, ang nakakuha ng isang vilya at nakapagtayo ng silungan sa silong. Ngunit nang dumating ang baha, ang silong ang unang nalubog. Nasira ang lahat ng mga supply. Nilamon ng baha ang buong nayon. Mayroon ding mga manlalaro na nagtayo ng mga silungan sa mga underground parking garage. Napuno silang lahat ng tubig. Pansamantalang ligtas ang mga silungan sa itaas na palapag, ngunit hindi tumigil ang ulan. Kaunti na lang ang natitirang supply ng mga manlalaro at pinanood ang pag-ubos ng mga ito. Lahat ay nagpanik. Samantala, nasisiyahan ako sa live stream habang kumakain ng lamb tripe mula sa isang hotpot. Amoy beef butter at mga pampalasa ang buong silid. Nakita ko ang streamer na nagtatago sa likod ng mga kurtina, palihim na kinukunan ng sitwasyon sa gusali sa kabilang kalye. Ginagamit ng isang manlalaro ang kanilang mga kasanayan para magnakaw. Sinusunog ang lahat. Mga kasama, hindi ito special effects o isang nakakatawang cosplay. Isa itong tunay na propesyonal. Dati siyang tagapagbantay ng ating komunidad, ngayon ay pinapasabog niya ang mga pinto gamit ang apoy. Ito ang ika-10 bahay na ninakawan niya. Nagliparan ang mga live na komento, pare. Lumalabas na kung may mga taong may kasanayan, ibig sabihin ay talagang darating ang apokalipsis. Mag-stream, mag-ingat. Pagkatapos niyang pagnakawan ang gusali sa kabilang kalye, darating siya para sa iyo. Mabilis niyang tinawagan ang pulis pagkatapos niyang kainin ang hotpot. Kontento siyang dumighay, naligo, nag-ahit, at pagkatapos ay nagpatuloy sa panonood ng live stream. Dahil sa alitan ng mga manlalaro, naalerto ang mga NPC. Isang malaking grupo ng mga pulis ang sumalakay sa compound sakay ng mga rescue boat, at pinalibutan ang gusali gamit ang mga ripple. Nanginginig sa tuwa ang presenter. Mga kaibigan, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakakita ako ng bar-elan. Napakatindi ng putok ng mga security guard. Agad nitong tinunaw ang malaking bakal na pinto. Sinugod ng mga police riot ang gusali, at narinig ang putok ng baril kahit saan. Hindi mabilang na mga bintana ang natupok ng apoy. Sunod-sunod na pagsabog ang sumunod. Bigla,
Isang figure ang inilunsad mula sa kisame. Diretso itong bumagsak sa baha. Di nagtagal, sa pampublikong screen ng laro, ang pangalan ng isang manlalaro ay naging kulay abo. Ipinapahiwatig nito na patay na ang tao. Sa sandaling iyon, muling nakipag-ugnayan sa akin si Zoferan sa chat interface ng mga manlalaro. Zoferan, Lin Yumi, bumuo tayo ng alyansa. Zoferan, tingnan mo, magkaklase tayo at malapit lang ang ating bilang. Tiyak na makakalusot tayo sa isang alyansa hanggang dulo. Zoferan, sigurado akong nakita mo ang mensahe. Tugon, napakalakas ng kakayahan ko sa pagkontrol ng isip. Wala kang kapangyarihan, kaya matutulungan kitang harapin ang ibang mga manlalaro. Patuloy niya akong pinapadalhan ng mga video call. Hindi ko siya pinapansin. Kung makikipag-partner ako sa kanya at kami na lang dalawa, papatayin niya ako gamit ang kanyang mind control. Para maging nag-iisang panalo, minamaliit niya ang aking katalinuhan o minalaki ang kanyang katalinuhan. Pinutol nila ang tubig at kuryente, at halos maubos ang pagkain. 3 buwan ng pagbaha. Lubos nilang natupad ang mga inaasahan ng mga NPC. Sa wakas, may isang taong hindi na nakatiis at nagsimulang magnakaw, magsunog, at magnakaw. Nakisalamuha rin ang mga manlalaro, naghahanap ng paraan palabas, ngunit may isa na nagtago at agad na inalerto ang mga nasa itaas. Naglabas ang mga nasa itaas ng warrant of arrest, upang hulihin ang tao at ipadala sila sa Research Institute. Sa loob ng 1 buwan, 30 manlalaro ang nawala sa pampublikong screen. Bigla, lahat ng manlalaro ay parang mga takot na ibon, bawat isa ay nag-aalala para sa kanilang sarili. At tila ako ay nasa ibang mundo. Araw-araw ay naglalakad ako sa paligid ng isla, nagpapaaraw, at paminsan-minsan ay pinapanood ang pagtubo ng mga gulay. Sinusuri ko ang mga submarino at eroplano. Paglubog ng araw, mag-yoga ako sa dalampasigan, pagkatapos ay babalik ako at kakain ng yulang para sa hapunan. Minsan naglalaro ako ng mga video game sa malaking mansyon, minsan naman ay maglalangoy ako ng ilang beses sa pool. Kasing ganda ito ng isang paraiso sa lupa. Nagkakaroon ako ng napakagandang oras, ngunit hindi nagtagal ang mga masasayang sandali. May nagtraidor sa akin. May nagpost ng isang hindi nagpapakilalang mensahe sa World Court. Ang manlalarong numero 79 ang pinakamayamang tao sa mundo. Tiyak na nagtayo siya ng silungan bago ang apokalipsis. Kung mahahanap nila ang 79, lahat ay makakaligtas. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, agad na binaha ng mga mensahe ang pandaigdigang usapan. Nakita ko ang balita. Pinaghihinalaan ko na ang Tycoon ay isang manlalaro, ngunit hindi ko alam kung sino talaga siya. Lumabas na siya ang numero 79. Numero 79. Magsabi ka nga, nagsasaya ka habang kami, daan-daang tao, ay nagdurusa. Masyado kang walang awa. Dapat alisin ang ganyang klaseng manlalaro. Kailangan nating hanapin ang numero 79. Sa ganoong paraan, makakaligtas tayong lahat. Sige, alisin natin ang numero 79. Lahat ng manlalaro ay nagkikimkam ng sama ng loob, gusto na nilang balatan at pagpira-pirisoin ako. Gusto ko lang hindi mapansin at mabuhay ng tahimik. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Ako ang numero 79. Gusto mo ang silungan. Kaya ko itong ibigay sa iyo, pero, ang bilis mong magsalita. Huwag kang magpanggap na mahina. Kung hindi ka magsasalita, hahanapin ka namin. Nakawin namin ang lahat at papatayin ka. Ngumiti ako. Pagkatapos ay sumulat ako, pero 4 na lugar pa lang ang naitayo kong mga silungan, China, Estados Unidos, Timog Korea, at Denmark. Gayun din, ang bawat silungan ay maaaring maglaman ng hanggang 20 katao. Minarkahan ko ang 4 na lokasyon sa mapa. Sa ngayon ay mayroong mahigit 200 manlalaro. Hindi sapat ang espasyo para sa lahat. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang password ng mga silungan. Unang dumating, unang mapaglilangkuran. Huwag mo akong patayin. Pagkapadala ko pa lang ng password, nagsigawan na ang lahat ng manlalaro. Kinailangan na lang nilang tumakbo papunta sa silungan para makaligtas sa baha. Hinimas ko ang sumasakit kong leeg. Isinara ko ang player interface at naghanda para maligo at matulog. Sigurado akong bukas ay magiging isa na namang kapana-panabik na araw. Sa loob lamang ng isang gabi, nakarating na ang ilang manlalaro sa mga silungan. Karamihan sa kanila ay iyong mga may mabilis na kasanayan sa paggalaw.
Ang mga silungan ay itinayo sa matataas na lugar. Hindi sila inabutan ng baha. Nang buksan nila ang mga pinto, para silang nakapasok sa paraiso. Total, itinayo niya ang 4 na silungang iyon sa isang kahangahangang estilo. Mayroon silang lahat. Umaapaw ang mga freezer ng mga nakapirming pagkain. Buong pagmamalaking sinimulan ni number 58 ang isang live stream sa global chat. Sino ang mag-aakala na ganito kaganda ang pagkakagawa ng silungan? Ang pagkakaroon ng pera ay kahanga-hanga. Kumakain sila ng mga steak at hita ng kordero, umiinom ng red wine, habang ang mesa ay puno ng pagkain. 12 tao na ang nakapasok sa silungan, sabi ng numero 58. At lahat ay nagkakaisang nagpasya na isara ang buong silungan. Limitado ang mga mapagkukunan, walang ibang dapat pumunta. Ang iba pang mga manlalaro na papunta pa rin, habang nanonood ng live stream, ay nagalit at nagmura. Lumabas ng silungan. Walang tigil ang pagdating ng mga manlalaro. Sa pagitan ng pagkalunod sa baha o pagkamatay sa gutom, walang alinlangang kakapit sila sa linyang ito ng buhay. Ang kanilang likas na ugali sa kaligtasan ang nagtulak sa kanila na kumilos ng walang pakialam sa anumang bagay, na nagmamakaawa na buksan ang pinto upang sila ay makapasok. Ngunit ang mga manlalaro sa loob ng silungan ay nailak na ang pinto. Gaano man kalakas ang pagkatok ng mga nasa labas sa pinto o sa mga dingding, kahit na ginagamit ang kanilang mga kakayahan, hindi nila maigalaw ang matibay na panloob na pinto. Tuwang-tuwa ang mga manlalaro sa loob. Nang bigla akong lumitaw at sinabing, hindi ba dapat magkasya ang 20 katao? Hindi ba kasya ang 8 pa? Isa pa, may sapilitang password ako. Kahit isara nila ang pinto, makakapasok ka pa rin. Sa kabilang banda, may nakatagong pinto sa timog silangang sulok na pader, sa ilalim ng nakaumbok na ladrilyo. Iikot ang ladrilyo at lilito ang nakatagong pinto. Numero 58. Galit na galit, mura niya. Numero 79. Huwag kang gumawa ng gulo. Agad na nagtakbuhan ang mga manlalaro sa labas patungo sa nakatagong pinto at inikat ang nakaumbok na ladrilyo. Totoo nga, isang nakatagong pinto ang bumukas sa walang katapusang pader. Nagtakbuhan ang mga manlalaro papasok, nag-aagawan para sa 8 bakanteng pwesto. Dahil sa takot na hindi sila makapasok, ang mga manlalaro sa labas ay nagsimula ng isang marahas na away para sa limitadong mga pwesto. Ang eksena ay naging magulo. Ang mga manlalaro sa loob ng silungan ay nagsimula ring maging hindi mapakali. Lahat sila ay mabibilis kumilos, malinaw na may mababang lakas sa pakikipaglaban. Kung hindi nila isasara ang pinto at papasukin ang mga manlalarong may malalakas na labanan, hindi sila makukulong na parang mga pagong sa isang palayok. Napagtanto rin ito ng 2 manlalarong tipo labanan na kakapasok lang. Agad silang bumuo ng isang alyansa at nagsimulang makipaglaban sa mga nasa labas. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang tumalon ang bilang ng mga namatay sa screen. Hinimas ko ang aking mga sentido at natanggap ang kuha ng surveillance mula sa iba pang 3 silungan. Ang kalikasan ng tao ay pareho sa lahat ng dako. Sa labas ng iba pang 3 silungan, nagaganap din ang matinding labanan. Malamig kong pinagmasdan ang mga numero sa screen. Wala akong nakitang bakas ni Zoferan sa alinman sa mga kamera. Siyempre, paano siya naroon sa isang silungan? Nagkataon na nagpadala sa akin ng mensahe si Zoferan noon. Zoferan, Lin Yungsi, tingnan mo, kahit hindi tayo magkakampi, perpekto ang ating pagtutulungan, nakatadhana tayong magkasama. Hindi ka ba nahihiya? Inilalantad ang aking pagkakakilanlan at inilalagay ako sa spotlight. Zoferan, huwag kang magalit ng ganoon. Kung hindi ko ibinigay sa iyo ang ideyang iyan, paano kaya mamamatay ang mga manlalarong iyon? Dapat mo akong pasalamatan sa pagtulong sa iyo na mabawasan ang kompetisyon. Habang nagkukwentuhan kami, puno na ang silungan at automatikong nagsara ang pinto. Sa labas ng silungan, ang mga hindi pa nakapasok ay nag-aaway pa rin sa huling pagkakataon. Nag-aalangan ang mga manlalaro sa loob ng silungan, walang kamalay-malay sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngumiti ako at sinabi kay Zoferan, sayang naman at wala ka sa silungan. Pagkasabi niyan, pinindot ko ang buton. Ang 1,000 toneladang pampasabog na nakabaon sa ilalim ng silungan ay agad na naglaho. Pagkatapos ng pagsabog, nabawasan ng 116 ang bilang ng mga manlalaro, 71 na manlalaro ang natira. Maya-maya, nagmensahe sa akin si Zoferan.
Minaliit kita. Akala ko isa ka lang nerd na madaling matakot, at bukod pa riyan, ang iyong presensya. Kung hindi, hindi magiging madali ang pagtipon ng napakaraming manlalaro sa silungan. Wala na ang mga tanging manlalaro sa buong mundo na makakarating sa isla nang hinaharap ng hindi gumagamit ng mga eroplano o barko. Gumugol ako ng isang taon sa pag-iisip kung paano ko sila malipol lahat sa isang iglap. Ang mga silungang iyon ang kanilang libingan. Ang pagsabog ng silungan. Imposibleng maging mabilis ito sa balita. Walang ideya ang iba pang mga nakaligtas na manlalaro kung ano ang nangyari. Ngunit agad na alam ni Zoferan, na nangangahulugang pinagmamasdan niya ang lahat mula sa malayo, malapit sa silungan. Binabati kita, ikaw na ang naging manlalaro na may pinakamaraming especially iya. Makakatanggap ka ng bonus na gantimpala. Inaasahan namin ang iyong mahusay na pagganap. Nang makita ang gantimpalang ito, hindi ko napigil ang matawa. Sige na, ang mode na ito ay palaging survival of the fittest. Hindi natatakot ang mga manlalaro sa pagkamatay ng iba. Sa kabaligtaran, natuwa sila dahil mas kaunti ang mga kakompetensya. Laging natatapos ang ulan. Pagkalipas ng 4 na buwan, unti-unting hamupa ang tubig baha, na nagpapakita ng lumubog na lupa. Muling sumikat ang araw, niliwanagan ang nawasak na lupain. Nakahinga ng maluwag ang lahat, iniisip na sa wakas ay tapos na ang sakuna, ngunit hindi nila inaasahan na magdadala ng salot ang baha. Maraming patay na NPC ang nabulok at umaalingasaw. Tapos na ang unang yugto, ang baha sa katapusan ng mundo. Ngayon ay dumating na ang pangalawang yugto, mga zombie ng apokalipsis. Noong nakaraan, hindi mo sinabing walang zombie. Balikan mo at tingnan mong mabuti. Hindi ko sinabing walang zombie sa dulo ng mundo. Nakakatuwa talaga ito. Hindi ba't mas maganda kung may zombie? Ang bilang na 99. Kailangan lang nilang maghintay para mapatay. Sa wakas, pagkakataon na natin para bumalik. Nagpadala sa akin si Susenzen ng pribadong mensahe. Lin Yangxi, wala kang mga kasanayan. Tiyak na hindi ka makakaligtas sa apokalipsis. Kung bibigyan mo ako ng ilang mga supply at sasabihin mo sa akin kung nasaan ka, maaari akong pumunta at protektahan ka. Dahan-dahan akong naglagay ng tandang pananong sa aking isipan. Susenzen, syempre alam ko kung paano siya nakaligtas. Ginamit niya ang kanyang kakayahang magtipon ng pag-ibig upang linlanggan ang mga kapitbahay at nakawin ang lahat ng kanilang mga supply. Nang dumating ang rescue team, binigyan niya sila ng mapang akit na tingin. Sa buong paglalakbay, gamit ang kanyang kakayahang pumukaw ng pagmamahal, panatag siyang hinahayaan ang iba na alagaan siya at sambahin. Ninakaw niya ang pagkakataong mabuhay mula sa iba. Dumaan ang rescue boat sa isang gusaling halos binaha, kung saan maririnig ang iyak ng isang sanggol. Gusto sanang pumunta ng mga tagapagligtas at tingnan, ngunit niyakap ng kanyang senzen ang tiyuhin na nagmamaneho ng bangka. Tiyo, napakasama ng puso ko. Hindi ko na kaya, bilisan na natin. Sige, ayos lang, ayos lang. Aalis na kami, pasensya na. Hindi ako interesado sa mga maruruming bagay. Isa pa, alam ng senzen mo na ako ang pinakamayamang tao. Hindi ito nagkataon lamang. Sumiklab ang krisis ng mga zombie sa bawat kontinente. Pagkatapos ng baha ay dumating ang krisis ng mga zombie. Agad na gumuho ang mga sistemang panlipunan ng bawat bansa. Sa totoo lang, hindi mahirap harapin ang mga zombie, ngunit ang paraan ng pagkalat ng virus ay masyadong agresibo. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagpapadala, nagsimulang lumitaw ang mga mutasayon, tulad ng aking hinulaang, matatalinong zombie at mga zombie na may mga kakayahan. Tahimik silang lumitaw. Napagtanto ng mga manlalaro na kung hindi nila gagawin, mamamatay sila, at nagsimula silang kusang loob na magsama-sama upang magtatag ng mga base upang labanan ang pag-atake ng mga zombie. Gayunpaman, hindi lamang kinailangang harapin ng mga base ang mga zombie, kundi pati na rin ang maglaban-laban, magnakaw ng mga supply, at agawin ang teritoryo. Dahil sa virus ng zombie, wala akong ibang magawa kundi ang magtayo ng mga lambat na bakal sa karagatan upang maiwasan ang paglangoy ng mga nahawa ang isda papunta sa magiging isla. Nagtayo rin ako ng lambat na dekuryente sa kalangitan upang maiwasan ang pagkahulog ng mga ibon. Kahit na madilim ang sikat ng araw, sa mga araw na maulan ay sumisilong ako sa bunker sa ilalim ng lupa. Lumalabas lamang ako pagkatapos masubukan ng makina na ang tubig ulan ay hindi nakakalason. Pagkatapos, naglakas loob akong lumabas.
Ang terrestrial network ay nawasak na. Ang mga NPC ay maaari lamang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo, ngunit hindi ko ginagamit ang mga lumang kagamitang iyon. Ang libu-libong satellite sa kalangitan ay nagbibigay daan sa akin na mapagmasdan ang daigdig sa totoong oras. Tulad ng aking hinulaang, ang mga ibon ay nagdadala ng virus. Ang virus ay bumabagsak sa mga marupok na isla. Ang buong isla ay agad na nagiging isang impyerno. Isa-isa, ang mga bansa ay nawawala sa mapa ng apokalipsis. Kawalan ng pag-asa, kalituhan. Mabigat din ang aking kalooban. Masyadong mapang-api ang nakakatakot na eksena ng apokalipsis. Gusto ko nang umuwi. Isa-isang nabawasan ang bilang ng mga manlalaro. Sa pagkakataong ito, nabawasan na lamang ito sa 30 katao. Isang hindi inanyayahang bisita ang dumating sa Future Island. Isang mutant na ibon, habang lumilipad ito sa ibabaw ng maritime area ng Future Island, ay bumangga sa power grid. Agad itong nakarbon dahil sa mataas na boltahe ng kuryente, ngunit may isang balahibo ang nakatakas sa mga puwang sa grid ng kuryente at lumutang pababa. Bago ito bumagsak sa lupa, isang robot na aso ang nagpakawala ng isang haligi ng apoy at tinupok ito hanggang maging abo. Ang ibong ito ay malamang na lumipad mula sa ibang mga isla sa Pasipiko mula noong araw na iyon. Araw-araw, maraming ibon ang dumadaan sa isla ng hinaharap, at ang grid ng kuryente ay natatakpan ng mga bangkay ng ibon. Abala ang mga robot sa pagpapatrolya sa isla at pagsunog ng mga bangkay ng mga ibon, paglilinis ng grid ng kuryente. Kung ganito rin ang isla ng hinaharap, makikita mo kung gaano kalala ang sitwasyon sa ibang lugar. Hindi na ako pumupunta sa dalampasigan para mamasyal araw-araw. Lumipat na talaga ako sa underground bunker. Ngayon ay araw ng bagong taon, ngunit walang sino man sa mundo ang gustong magdiwang, maliban sa akin. Kailangan ko pa rin ng senyales ng seremonya. Naglagay ako ng mga awitin tungkol sa Spring Festival sa sala, nagsabit ng mga Chinese nuts, at inilatag ang mga paborito kong pagkain sa mesa. Siyempre, kailangan ng isang plato ng dumplings. Habang kumakain ng hapunan sa bisperas ng bagong taon, ginaya ko ang huling Spring Festival gala bago ang apocalypse. Ang huling salo-salo ng pista ng Tagsibol. Anuman ang panahon, ang mayayaman ay laging namumuhay ng mas maayos kaysa sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang hindi nagbabagong katotohanan. Naiisip ko ang aking dating tahanan, ang aking mapagmahal na ina, ang aking maaasahang ama, at ang aking mapagmahal na mga lolo't lola. Tuwing pista ng Tagsibol, nagtitipon-tipon kaming lahat. Sina nanay at tatay ay naghahanda ng masaganang mga putahe, at pagkatapos ng hapunan, kami ay nagbabantay. Nakatanggap ako ng maraming pulang sobra. Ngayon ay nag-iisa na ako, at hindi mapigilan ng puso ko ang kirot. Sa totoong mundo, patay na ako. Kay lungkot siguro nila, kahit na komportable akong namumuhay sa katapusan ng mundo. Hindi ito kasing init ng sarili kong tahanan. Kailangan kong bumalik. Dapat ako ang nag-iisang mananalo. Kinuhanan ko ng litrato ang hapunan ng bisperas ng bagong taon habang pinapatugtog ang Spring Gala video sa background. Sa larawan, nakangiti ako ng masaya. May singaw na pumapailan lang mula sa palayok sa mesa. Pagkatapos ay ipinadala ko ang larawang ito kay MS Zo. Nang sumunod na minuto, ipinost ni MS Zo ang aking larawan sa pandaigdigang pampublikong channel. Maiisip mo ang mga manlalaro na nagtatalon sa tuwa. Bumuhos ang mga galit na komento. Mga dating sama ng loob na iyon. Bata, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang maging masyadong mayabang. Mayabang at pabaya kong sagot. Pagkatapos ay hihintayin ko sila, kung mahahanap nila ako. Binuksan ko ang computer para suriin ang datos ng 30 manlalaro na aking nakalap. Bago dumating ang apokalipsis, ang mundo ay puno na ng aking mga impormante, na tiyak na naghahanap ng mga nagkalat na manlalaro, at pinagmasdan ko sila ng matagal. Alam ko ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat manlalaro. Nang dumating ang apokalipsis, nakaligtas ang mga mersenaryo sa mga supply na naipon ko na noon at patuloy na naglilingkod sa akin, at maaari akong magbukas ng mga bagong supply para sa kanila. Kayang ilipat ng pera ang mga bundok, kahit nasa apokalipsis. Ang mga supply ang pinakamahalagang pera. Sa kasalukuyan, ang mundo ay nahahati sa 3 pangunahing puwersa. Ang una ay ang militar, na nagtataglay ng isang makapangyarihang arsenal at isang hindi magagapang base. Kinokontrol ito ni Zo Ferran sa pamamagitan ng pagkontrol sa isip.
Ang pangalawang paksayon ay ang panig ng mga zombie, kung saan lumitaw na ang isang hari ng mga zombie na nakakuha ng maraming espesyal na kakayahan. Katabi ng hari ng mga zombie ay si Susenzan, na naging pinakamalapit niyang kasama. Pumasok si number 128 sa pinakamapanganib at magulong bansa sa mundo at, gamit ang kanyang mga kasanayan, nalupig ang mafia sa ilalim ng pamumuno ni number 128. Lumaki ang mafia sa pamamagitan ng pandarambong sa mga sibilyan. Ang iba pang 26 na manlalaro ay nakipag-alyansa sa tatlong pangunahing puwersa. Kayang manipulahin ng numero 128 ang grabidad, isang napakalakas na kakayahan. Sa one-on-one na labanan, walang manlalaro ang makakatalo sa kanya, ngunit ang lakas ng mafia ang talagang pinakamahina. Hinawakan ko ang imahe ng numero 128 gamit ang aking panulat. Magsisimula ako sa iyo. Sa kasalukuyan, 30 manlalaro na lang ang natitira. Tataas ang kahirapan ng laro. Pumasok na tayo sa ikatlong yugto, ang nagyayelong kontinente. Kaunti na lang ang natitirang supply para sa ating lahat. Dahil sa sobrang lamig ng klima, mamamatay ang lahat ng tao sa planetang ito. Sistema, magpakatao ka. Pasensya na. Hindi tao ang sistemang ito. Palihim akong pinadalhan ni Susenan ng mensahe. Lin Yangxi. Pagdating ng panahon, tanging ang pangkat ng mga zombie lang ang mabubuhay sa buong planeta, at mabubuhay din ako. Pagsisisihan mo ang pagtanggi mo sa akin habang buhay. Pinadalhan niya ako ng litrato kasama ang hari ng mga zombie. Sa litrato, ang hari ng mga zombie, habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, ay lalong naging parang tao. Dahil ganoon nga, ipapadala ko ang pares ng magkasintahang ito sa langit. Sinalanta ng napakalamig na panahon ang buong planeta, na nakaapekto maging sa tropikal na isla kung saan ako naroon. Sa larong ito ng katapusan ng mundo, hindi maaaring ilapat ang mga batas ng kalikasan. Isang napakalakas na blizzard ang tumama sa magiging isla. Ang unang naapektuhan ay ang power grid ng kalangitan. Dahil sa blizzard, nasira ang power grid, at ang mga planta ng kuryente sa hangin at dagat ay nagtamo rin ng matinding pinsala. Mabuti na lang at gumagana pa rin ang backup na plantang nuclear ng underground bunker. Ang mafia ang unang bumagsak. Halos tuluyang nasamsam ang mga mapagkukunan ng mga karaniwang tao, at tumindi ang mga panloob na tunggalian. Patuloy ang mga sagupaan, at ang mga bihasang manlalaro ay naalis. Sa pamamagitan ng bintana ng mundo, nakausap ko ng privado si numero 128. Numero 128, paano kung magtulungan tayo? Marami na akong ibinaon na supply sa iyong mga lupain. Kung makukuha mo ang mga ito, makakaligtas ka agad. Sumagot sa akin si numero 128, ano ang gusto mo? Paano kita mapagkakatiwalaan? Gusto kong harapin mo ang hari ng mga zombie. Ang aking pangkat ng mga siyentipiko ay nakabuo ng isang espesyal na gamot laban sa mga zombie. Ang pag-spray lang nito sa mga zombie ay maaaring maging dahilan para hindi sila maging aktibo. Alam mo namang zero ang combat power ko. Kung iisipin mo, sa 30 ability users, ikaw ang pinakamalakas, at ikaw lang ang makakagawa nito. Takot ang mga tao sa matinding lamig, pero hindi ang mga zombie. Habang tumatagal ang paghihintay natin, mas malaki ang tsansa ng mga zombie na manalo. Kahit gaano pa karaming supply ang mayroon ako, mauubos pa rin ang mga ito. Si number 101, nakatabi ng hari ng mga zombie, ang siyang mananalo. Para makuha ang tiwala ni number 128, nagpadala ako ng isang mersenaryo na may dalang dosis ng espesyal na gamot at isang pangkat ng mga supply. Palihim ko nang ipinadala ang isang grupo ng mga kilalang siyentipiko sa underground bunker. Buong-buo nilang inilaan ang kanilang sarili sa pananaliksik, at nagbunga ang pagsisikap. Sa wakas ay matagumpay na nalikha ang droga. Ang natitira na lamang ay kumilos si number 128. Ginamit ng mafia ang dosis na iyon sa mga zombie, at mabilis silang nawala ang kanilang banta. Naisip ni number 128, kung mananatili lang sana kaming dalawa sa mundo, madali niya akong makakalaban. Para sa kanya, ako ang pinakamahinang manlalaro, at ang pakikipag-alyansa sa akin ay walang dod ang pinakamagandang opsyon. Agad na sumang-ayon si number 128. Casual akong sumagot, malugod na kooperasyon. Naghanda na ako ng maraming supply at ang sinasabing panlunas sa zombie. Tumawag ako ng mga mersenaryo at pina para shoot ang mga bagay na ito papunta sa napagkasunduang lokasyon.
Pagkatanggap ni number 128 ng mga gamit, sinabi niya, "Sumunod kayo sa akin." At umalis siya. Agad-agad, tinipon niya ang lahat ng mga gumagamit ng kasanayan ng mafia at naglunsad ng isang ganap na pag-atake direkta laban sa lungga ng hari ng mga zombie. Di nagtagal, nagpakita ng live stream ang world screen. May dala-dalang mga sprayer ang mga miyembro ng mafia at itinuro ang isang mapusyaw na asul na likido patungo sa sumusugod na kawan ng mga zombie. Ang mga zombie ay nagpakawala ng nakakapangilabot na mga ungol, at ang kanilang mga katawan ay natunaw sa harap mismo ng aming mga mata. Sa wakas, ang lahat ay naging isang lawa ng umuusok na likido. May isang tao sa screen ang nagpakawala ng isang sigaw sa pagkagulat, at ang iba ay bumaha sa screen na pinupuri ang numerong 128. Ang mga manlalaro sa screen ay pawang tuwang-tuwa. Tila nakikita na nila ang bukang liwayway ng katapusan ng mundo. Numero 79. Kita mo, kapag natapos ko na ang mga halimaw na ito, ikaw na ang susunod, ang iyong kayamanan, at ang iyong isla ay magiging akin na rin. Samandal ako sa sofa. Humigop ako ng kape, pinanood ang screen, at bahagyang ngumiti. Ang mga hanggal ay laging namamatay sa kanilang sariling kay-abangan. Sa larangan ng digmaan, ang sitwasyon ay ganap na isang panig lamang. Si number 128, na namumuno sa mafia, ay sumulong, sinira ang lahat ng nasa kanyang landas. Hindi nagtagal at sumugod sila sa gitnang lugar kung saan matatagpuan ang hari ng mga zombie. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang hari ng mga zombie kasama ang kanyang Senzan. Si number 128 ay nagpakawala ng malamig na tawa at umungol sa galit. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang manginig ng marahas. Nagkagulo ang buong lupa habang sila ay naglalaban. Di nagtagal, isang napakalaking patong ng lupa ang marahas na nap unit, na tumataas sa ibabaw ng mga ulo ng hari ng mga zombie at ng kanyang mga Senzan. Ito ay bumagsak ng may matinding lakas, ngunit sa kritikal na sandaling iyon, isang hindi inaasahang aksidente ang naganap. Biglang namutla ang mukha ni number 128. Ang kanyang katawan, na nakabitin sa hangin, ay ilang beses na nanghina, halos bumagsak. Ang napakalaking patong ng lupa na kanyang pinunit ay agad na nawalan ng kapit, gumuho ng may malakas na kalabog. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ang aking espesyal na kakayahan ay nawawala. Ako rin. Nabawasan ang aking apoy. Kumalat ang takot sa mga miyembro ng mafia. May natuklasan silang nakakatakot na bagay. Lahat ng nakahawak sa asul na potion na iyon ay nakikita ang mabilis na paghina ng kanilang mga kakayahan. Hindi ito isang panlunas sa mga zombie. Ito ay isang bagay na espesyal niyang ginawa para sa mga siyentipiko. Kaya nitong sirain ang biolohikal na istruktura ng mga zombie at maaari ring masira ang mga espesyal na genetic sequence sa loob ng mga gumagamit ng kakayahan. Mawawala ang mga zombie. Mawawala ang mga kapangyarihan ng mga gumagamit ng kakayahan. Napansin din ng hari ng zombie ang pagbabago at nagpakawala ng isang nakabibinging ungol. Ang kawan ng mga zombie na napigilan ay muling naglunsad ng sarili ng may kabangisan. Ang buong sitwasyon ng labanan ay nabaligtad sa isang iglap. Numero 79. Naglagay ka ng bitag para sa akin. Tingnan mo, kung wala ang kanilang mga kakayahan, ano ang pagkakaiba nila sa mga ordinaryong tao? Ah, tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang lunas na ito ay lubhang pabago-bago. Sino mang mananatili sa gitna ng larangan ng digmaan ay maaapektuhan. Sa live stream, ang gang ng 128th Street ay ganap na magulo kung wala ang kanilang mga kakayahan. Laban sa walang katapusang alo ng mga zombie, sila ay walang iba kundi isang kawan ng mga tupa na naghihintay ng katayin. Si Suzenzan, na nakatago sa likod ng hari ng mga zombie, ay nagpadala sa akin ng isang mensahe. Lin Yungi, salamat sa iyong regalo. Kapag natapos na tayo rito, ang susunod na hakbang ay ang pagbisita sa iyong isla ng hinaharap. Sumagot ako, walang anuman. Ang pinakamaganda ay darating pa. Nang malapit nang maubos ang mafia, biglang sumulpat ang isa pang puwersa sa larangan ng digmaan. Ang mga dumating ay mga tauhan ni Zoferan, ngunit hindi nila inatake ang mga zombie, sa halip, itinutok nila ang kanilang mga armas kay number 128 at sa kanyang mga huling natitirang tagasunod. Number 128, sumuko ka at hindi ka mamamatay. Number 128. Gamit ang mga matang namumula,
Sinubukan niyang gamitin muli ang kanyang kakayahan, ngunit bahagya lamang niyang naigalaw ang mga bato sa kanyang paanan. Labis siyang natalo. Hindi siya binigyan ni Zoferan ng pagkakataong makabawi at agad na ginamit ang kanyang kakayahang kontrolin ang isip. Pagkatapos ng isang putok ng baril, ang icon na numero 128 sa screen ay naging kulay abo. Ang bilang ng mga nakaligtas na manlalaro ay nabawasan sa 29. Walang kahirap-hirap na nilinis ni Zoferan ang kalat, isinama ang lahat ng natitirang puwersa at supply ng mga mandurumog. Dahil ayaw niyang pahabain ang labanan, pinangunahan niya ang kanyang mga tropa at mabilis na umatras mula sa larangan ng digmaan. Ang hari ng mga zombie ay dumanas din ng matinding pagkatalo sa labanang ito at nagpasyang huwag silang habulin. Ang buong mundo ay nahulog sa kakaiba at pansamantalang katahimikan. Di nagtagal, nagpadala sa akin si Zoferan ng isang pribadong mensahe. Napakahusay, tunay na mahusay. Hindi mo lamang natanggal ang numero 128, kundi pinahina mo rin ang hari ng mga zombie. Lin Yong, oo, mas nakakatakot ka kaysa sa inaakala ko. Sumagot ako, hindi ka ba nakinabang sa tunggalian? Sabi ni Zoferan, tayo ang pinakaangkop na kakampi. Magsanib puwersa tayo. Lipulin muna natin ang hari ng mga zombie, at saka natin pagdedesisyonan ang iba pa. Maganda pakinggan, pero ang pagkontrol mo sa isip ang nagpapahirap sa iyo na magtiwala. Sumusumpa ako na hanggang sa mabuwal ang huling kaaway, hindi ko kailanman gagamitin ang aking kakayahan laban sa iyo. Napangiti ako nang mabasa ang mensahe. Ang mga sumpa sa apokalipsis na ito ay mas marupok pa sa papel. Sige. Pero kailangan mo munang patunayan ang iyong sinseridad. Anong sinseridad? Sumagot ako, gusto ko ang buhay ni Susenzan. Kakaiba ang kakayahan ni Susenzan na magmahal. Malaking bagay ang pagkakaroon niya sa tabi ng hari ng mga zombie. Natahimik sandali si Zoferan. Mabuti. Sa loob ng 3 araw, makikita mong magiging kulay abo ang pangalan niya. Pagkatapos kong tapusin ang tawag kay Zoferan, napansin kong nagpatuloy ang matinding lagay ng panahon. Ang mga sistema ng pagbuo ng kuryente mula sa hangin at tidal power sa isla ay tuluyang naparalisa. Ang overhead power grid ay nadurog din ng makapal na yelo at nyebe, na walang silbi. Mabuti na lang at ang underground nuclear power plant ay maaari pa ring magbigay ng sapat na enerhiya, ngunit ang mga puwang sa mga depensa ay isa ng nasasalat na katotohanan. Malamang na matatapos na ang mga araw ng kapayapaan. Agad kong inutusan ang mga robot na palakasin ang mga patrolya sa lahat ng 3 linya, dagat, lupa, at himpapawid. Kasabay nito, inactivate ko ang isa pang sistema ng depensa na nakatago sa ilalim ng dagat, isang network ng pagmamatsyag na binubuo ng hindi mabilang na mga micro-robot sa ilalim ng dagat. Anumang bagay na sumubok na lumapit mula sa tubig ay hindi makakatakas sa aking paningin. Nakaupo sa isang trono na gawa sa mga tambak ng buto, lumuhad sa harap niya ang hari ng mga zombie, hinahalikan ang kanyang mga daliri ng may pagmamahal. Lin Yongsi, nakikita mo ba ako? Nagsusumikap siyang maging tao. Ang buong imperyo ng mga zombie ang magiging dote ko. Gusto akong patayin ni Ginang Zhou. Kay inosente. Lahat ng mga ipinadala niya ay mga pinagkakatiwalaan ko na ngayong mga tauhan. Kaya, kinukuskus mo ba ito sa mukha ko? Hindi. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka sa akin, at gagawin kitang prinsipe sa ilalim ko, higit sa lahat. Kung hindi, kapag winasak ng aking hukbo ang isla ng hinaharap, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Agad kong pinatay ang video. Ang babaeng iyon ay ganap na nalulunod sa kanyang pangarap na maging reyna. Hindi nakakapagtaka, dahil nasa likuran niya ang pinakamakapangyarihang puwersa sa planetang ito, tiyak na may kakayahan siyang maging mayabang, ngunit nagkamali siya ng isang bagay. Iniisip niya na ang pinakamalaking suporta ko ay ang kayamanan at teknolohiya, ngunit hindi niya alam na ang tunay kung tunay na kahanga-hanga ay hindi kailanman ang mga bagay na iyon. Sa 3 araw, sa wakas ay dumating ang balita mula kay Zoferan. Nabigo ang plano. Ang kanilang mga Senzan ay mas tuso kaysa sa inaakala natin. Ano? Tila kaya nitong hulaan ang panganib. Sumulyap ako sa surveillance screen. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa screen, isang maliit na pulang tuldok. Mabilis itong papalapit sa isla ng hinaharap. Isa itong maliit na submersible na mabilis na dumadaan sa mga blind spot ng aking defense system.
Ang nagmamaneho ay si Zoferan. Kay Tusong pang-aliw. Nagkunwari siyang nakikipagtulungan sa akin upang harapin ang kanyang mga salarin, na nakakuha ng aking atensyon, ngunit sa katotohanan, siya mismo ang dumating upang magbigay ng isang nakamamatay na suntok. Malamang inakala niya na kung kokontrolin niya ang aking isipan, lahat ng bagay sa isla ng hinaharap ay magiging kanya. Zoferan, sa wakas ay dumating ka na. Dahan-dahan kong tinapik ang mesa. Inilunsad ko ang three-dimensional na istruktura ng isla ng hinaharap. Ang pulang tuldok na kumakatawan sa kanyang submersible ay patungo sa butas na aking sadyang iniwan. Sa loob, ito ay isang inabando ng underwater cable channel. Tahimik siyang pumapasok. Malamang iniisip pa rin niya na natagpuan niya ang aking kahinaan ng walang nakakaalam. Nagbigay ako ng utos sa ere. I-activate ang daungan ng bangka bilang 7. Gabayan ang target papasok. Roger. Kapitan. Malinaw na narinig ng submersible ang boses ko sa pasistem ng pantalan. Maligayang pagdating sa isla ng hinaharap, manlalaro bilang 100. Agad na bumukas ang mga ilaw ng pantalan, na nag-iilaw sa maliit na bahagi ng tubig na iyon na parang nasa araw. Mabilis na bumaba ang lebel ng tubig. Ang kanyang submersible ay direktang nakahiga sa tuyong sahig na metal. Siya ay nakulong sa loob ng isang selyadong kahon na bakal. Bumukas ang pinto ng submersible. Lumabas si Zoferan. Ang kanyang mukha ay mapatla at malungkot, halos magalit. Tumangala siya sa mga surveillance camera na nakapalibot sa kanya. Bumulong si Zoferan, alam mo ba mula pa sa simula? Alam niyang binabantayan ko siya. Sinagot ko siya ng may ngiti. Lumitaw sa harap niya ang aking holographic projection. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin mo ba ay mahuhuli mo ako ng ganito? Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng may kakaibang liwanag, at isang di nakikitang larangan ng pag-iisip ang agad na lumawak. Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Ang dam na ito ay gawa sa isang espesyal na halwang metal. At ang mga panloob na dingding ay nababalutan ng isang psychic barrier. Biro lang ang husay mo rito. Pag-usapan natin ang isang bagong kooperasyon, sagot ko. Inimbitahan lang kita sa teritoryo ko bilang isang panauhin. Tutal, ang pagiging nasa labas sa ilalim ng araw at hangin ay hindi kasing komportable ng isla ko sa hinaharap. Tingnan mo, wala nang pinuno ang hukbo mo ngayon, at ang hukbo ng mga zombie ni Suchen ay nangangailangan ng labasan. Hindi papalampasin ni Suzenzan ang pagkakataong ito. Tutulungan kitang lipulin ang kanyang mga Senzan, at ibibigay mo ang lahat ng kagamitang militar at mga nakaligtas. Pagkatapos ay ipapadala kita sa kabilang mundo. Isang patas na kasunduan, hindi ba? Agad na nagbago ang mukha ni Zoferan. Siyempre, naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Dahil nabihag niya ang pinuno ng commander, walang alinlangang magugulo ang kanyang hukbo. Hindi hahayaang lumipas ang pagkakataong ito ng kanyang mga Senzan. Magpatuloy ka. Umungol si Zoferan. Biglang lumitaw ang pandaigdigang anunsyo ng kanyang mga Senzan. Sa larawan, nakaupo pa rin siya sa kanyang trono na gawa sa mga buto. Ngunit ang hari ng mga zombie sa tabi niya ay ganap na nagbago. Ang mga malabughaw itim na marka sa kanyang katawan ay ganap na nawala. Nakumpleto na niya ang kanyang ebolusyon. Mahal kong mga natitirang manlalaro, inihahandog ko sa inyo ang aking minamahal, ang nag-iisang Diyos ng bagong mundo. At may nakalimutan akong sabihin sa inyo. Ang hukbo ni Zoferan ay nanumpa na ng lubos na katapatan sa akin. Ang hari ng mga zombie sa tabi niya ay maganda na parang isang Diyos. Tanging ang kanyang mga pulang mata lamang ang nagbunyag ng kanyang hindi taong pagkakakilanlan. Sa pandaigdigang anunsyo, ang mga natitirang manlalaro ay natahimik ng walang kamatayan. Ang hukbo ni Zoferan ang huling organisadong linya ng depensa ng sangkatauhan laban sa mga zombie, ngunit ngayon ang linya ng depensang iyon ay naging laban sa kaaway. Bigla, si Suenan ang naging pinakamakapangyarihang manlalaro sa larong ito na puno ng mga pangyayari. Hindi mapakali si Zoferan sa kanyang selda. Nang makita ang imahe sa eksaktong sandali, tuluyan siyang natigilan. Sumigaw siya ng desperadong patungo sa surveillance camera. Tila nawala na ang kontrol mo sa kanyang pag-ibig. Agad na nawala ang kulay sa mukha ni Zoferan. Bumagsak siya sa lupa, walang focus ang kanyang tingin. Lin Yuni, ngayon ay nasa aking mga kamay na ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ang iyong maliit na isla, ang iyong kayamanan ay magiging aking mga samsam. Lumuhad ka, o mamatay ka. Ngumiti ako at agad na tinapos ang kanyang live stream.
Agad kong pinadalhan si Suchen ng pribadong mensahe. Ang iyong date ay napakabukas palad. Gustong-gusto ko ito. Mabilis na tumugon si Suchen. Sayang, tapos na. Sumagot ako, hindi ko ibig sabihin na tinatanggap ko ang date na ito. At idinagdag ko, bilang kapalit na regalo, iniaalok ko sa iyo ang isang napakagandang palabas ng apoy. Pagkatapos ipadala ang mensahe, direktang kumonekta ako sa isa pang komunikasyon. Bukang liwayway. Kumusta ang mga paghahanda, boss? 3 ang God Rods. Nakalock na ang target nila, handa ng ilunsad. Ang tinatawag na God Rods ay mga orbital kinetic weapons na binuo ko kasama ang kumpanya ng teknolohiya sa kalawakan na binili ko, na namuhunan ng malaki salamat sa kanilang napakalaking kinetic energy. Ay maaring magdulot ng pagkawasak na maihahambing sa isang maliit na bombang nuclear, ngunit hindi lumilikha ng kontaminasyong radioaktibo. Pinuno, ang mga pamalo ng Diyos ay handa na, walang posibilidad na mahadlangan, walang posibilidad ng paunang babala. Marahang hinawakan ko ang pandaigdigang mapa, sa mga coordinate kung saan matatagpuan ang iyong punong himpilan at ang iyong hukbong zombie. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang kalangitan. 3 haligi ng liwanag, na mas maliwanag pa sa araw, ang pamunit sa madilim na ulap at bumagsak mula sa kalangitan ng walang tunog o shockwave. Tila natahimik ang buong mundo. Nawala ang plataporma. Isang malaki at makinis na bunganga na gawa sa salamin na lamang ang natitira. Sa paligid nito, ang hukbo ng mga zombie, na parang mga puppet na ang mga kaluluwa ay nabunot, ay bumagsak sa lupa ng nakahanay. Tumigil ang mundo. Pagkatapos ng 1 minutong lubos na katahimikan, sumiklab ang ganap na kaguluhan. Ano iyon? Isa itong himala. Numero 79 iyon. Siya siguro iyon. Lahat ng mga natitirang manlalaro sa sandaling iyon ay tunay na naunawaan ang ibig sabihin ng walang hanggang kayamanan. Sa listahan ng mga manlalaro, ang pangalan ng kanilang sentensya, kasama ang mga pangalan ng mga manlalaro sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay naging kulay abo. Samandal ako sa aking upuan at bamantong hininga ng malalim. Sa wakas, kalmado na ang mundo. Ngayon, ang base militar na lang ang natitira. Ang ilang manlalarong kontrolado ni Zoferan at ng ilang nag-iisang lobo ay hindi na nagbabanta. Tiningnan ko si Zoferan, nalulungkot sa kanyang selda, at pinindot ang call button. Malapit nang matapos ang laro. Bilang isang kaklase, nagpapaalam na ako sa inyo. Lexi, kung papatayin mo ako, hindi ka rin mabubuhay ng matagal. Kaunti na lang tayo sa laro. Hindi tayo hahayaang matahimik ng sistema. Wala kang espesyal na kakayahan. Madali kang target. Bahagya akong ngumiti. Umalangaw ang boses ko sa buong campus gamit ang mga loudspeaker. Tama ka. Malapit nang matapos ang laro, kaya bilang huling pagpapakita ng pakikipagkaibigan ng mga estudyante, palalayain kita ng may dignidad. Ang hangin ay naging mainit at tuyo sa isang nakababahalang bilis. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkataranta. Lexi, ikaw, sigaw niya nang walang kabuluhan. Lexi, baliw ka ba? Pakawalan mo ako. Lexi, baliw ka ba? Pakawalan mo ako. Hindi ko na siya tiningnan muli. Pinutol ko na lang ang security screen. Ilang minuto ang lumipas, sa pampublikong screen ng laro, ang avatar number 100, na kumakatawan kay Zoferan, ay tahimik na naging kulay abo. Nabawasan ang bilang ng mga nabubuhay na manlalaro sa siyam. Ang buong mundo ay nalubog sa isang walang kapantay na katahimikan. Ang mga natitirang manlalaro ay parang mga takot na ibon. Alam nila na ang isang manlalaro na umaasa sa kayamanan at teknolohiya ay pinatay ang halos lahat ng mga makapangyarihang gumagamit. Ang nakamamatay na katahimikang ito ay tumagal ng 3 buong araw, kung kailan iniisip ng lahat na maaari na silang huminga ng malalim. Muling tumunog ang nakakapangilabot na tono ng babala ng sistema. Binabati kita sa lahat ng siyam na manlalaro sa pag-abot sa huling yugto, ang ikatlong yugto. Tapos na ang nagyayelong kontinente. Ngayon ay nagsisimula na ang ika-4 na yugto, ang Solar Furnace. Pagkatapos niyang magsalita, ang mapa ng mundo sa pandaigdigang screen ng pagsubaybay sa harap ko ay mabilis na natabunan ng malalim na pula, na kumakatawan sa napakataas na temperatura. Ang temperatura sa ibabaw ay kitang-kita at napakabilis na tumataas. Ang mga glacier ay natutunaw sa isang iglap at pagkatapos ay tuluyang sumangga. Ang karagatan ay nagsimulang kumulo ng hindi mapigilan, na nagtataas ng mga naglalakihang alon na marahas na humahampas sa mga kontinenteng nawasak na.
Ang mga ulap sa kalangitan ay tuluyang naglaho. Walang sagabal ang nakapapasong araw sa lupain. Malaki rin ang epekto sa magiging isla kung saan ako naroroon. Ang pagbasa sa panlabas na termometro. Halos hindi nila nakayanan ang matinding lamig, dahil dapat ay naglalaro na sila ngayon. Sa labas ay isang umuusok na palayok. Napansin ko na ang mga avatar ng mga manlalaro ay mas mabilis na nagiging kulay abo kaysa sa anumang nakaraang yugto. Sa isang araw, ang bilang ng mga nabubuhay na manlalaro ay bumababa mula 9 hanggang 4. Sa sandaling iyon, isang hindi kilalang numero ang nagsimulang lumitaw ng madalas sa pampublikong screen. Ang bilang na iyon ay 7. Sa aking pandaigdigang sistema ng pagsubaybay, nakikita ko ang isang kahangahangang tanawin sa isang kapatagan sa kontinente ng Europa. Isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa kung saan, hawak ang isang napakalaking simboryo ng yelo. Sa ilalim ng simboryo ay naroon ang isang maliit na oasis na may kaaya-ayang temperatura. Gamit ang kanyang espesyal na kakayahan, sapilitang lumikha siya ng isang oasis ng buhay sa pugon ng nakapapasong araw. Maraming nakaligtas na NPC ang patungo sa kanilang mga pamilya sa lungsod na parang kristal ng yelo. Si numero 7 ay isang gumagamit ng kakayahang yelo. Di nagtagal, sumama rin sa kanya ang 2 pang natitirang manlalaro. Isang bagong paksayon ang umuusbong sa isang kamanghamanghang bilis. Sumandal ako sa aking upuan at pinagmasdan ang screen ng may interes, habang naghahanda akong mag-imbestiga pa. Ang numero 7 na ito ay nakipag-ugnayan sa akin sa kanyang sariling inisyatibo. Numero 79. Alam kong sila ang tinutukoy mo, pinuno numero 7. Bakit mo siya hinahanap? Isa siyang halimaw, hindi mahalaga iyon. Hindi sila pinansin ni numero 7, kalmado lang na hinintay ang aking tugon. Mahina kong tinapik gamit ang aking daliri at binuksan ang isang pribadong channel ng komunikasyon. Ano ang gusto mong pag-usapan? Hindi nagpakita ng kahit anong pagkagulat ang mukha ni numero 7. Nakahanap siya ng mauupuan at sa napakakalmang tono, sinabi ni numero 7, gusto kong makipagtulungan sa iyo. Sumagot ako, makipagtulungan kayo sa arena. Gusto akong patayin ng lahat. Bakit ako magtitiwala sa inyo? Ngumiti si number 7 at prangkang nagsalita, dahil tayo na lang ngayon ang makakakontrol sa sarili nating kapalaran. Nakakulong dito kasama ninyo, sa napakainit na panahon na ito, ang inyong hukbo ng mga robot at ang inyong mga high-tech na armas ay mawawalan ng malaking bisa. Ako naman, kakaunti ang aking base. Limitado ang aking mga mapagkukunan, mga pag-atake mula sa kalawakan. Malinaw ang kanyang pagsusuri. Diretso ang bawat pangungusap. Sumagot ako, ano ang plano mo? Napakasimple lang, bubuo tayo ng alyansa, aalisin ang huling 2 manlalaro, pagkatapos ay tutulungan kitang lutasin ang mga problema sa labas ng isla. Bibigyan mo ako ng mga mapagkukunan at seguridad. Maaari nating sama-samang pamunuan ang nawasak na mundong ito hanggang sa matapos ang laro. At pagkatapos, kapag tayong 2 na lang ang natitira, lalaban tayo hanggang kamatayan. Sabi ng 7, tama. Pero bago iyon, tayo na lang ang magkakampi. Halos wala nang natitira sa mundong ito. Ang muling pagtatayo ng sibilisasyon ay nangangailangan ng kaayusan. Sa halip na hayaang mamatay sa kaguluhan ang mga natitira, mas makabubuti para sa atin na magtatag ng mga bagong patakaran. Lin Yungi, matalino kang tao. Dapat mong malaman na ito ang pinakakapaki-pakinabang na opsyon para sa ating 2. Tiningnan ko ang lungsod na parang kristal ng yelo sa screen, isang kulay abong mantsa sa gitna ng mga nasusunog na lupain. Nagsimula akong magsalita. Ang iyong panukala ay lubhang kawili-wili. Tanong ng numero 7. Ang iyong sagot. Sumagot ako. Tinatanggap ko ang iyong panukala, ngunit ang mga patakaran ay dapat na ako mismo ang magtakda ng kahulugan. Sabi ng ika-7 numero, syempre, ang malalakas ang gumagawa ng mga patakaran. Iyan lamang ang katotohanan sa mga huling araw. Sabi ko, sige, ang 2 manlalarong iyon na nagtatago sa ilalim ng iyong pakpak, hayaan silang pumunta sa kanilang sariling paraan. Hindi kailangan ng ating alyansa ng mga pasanin. Sang-ayon ako. Hindi nag-atubili si number 7 kahit isang segundo. Ilang minuto ang lumipas, nakita ko mula sa lookout na ang 2 pang manlalaro, sina Fireheart at Rancor, ay napatalsik mula sa lungsod na may kristal na yelo at naging kulay abo. Muling nakipag-ugnayan ako kay number 7. Sabi ko, tayong 3 na lang ang natitira. Number 7. Nagtanong siya, nasaan sila?
Binuklat ko ang isang pandaigdigang mapa at itinuro ang isang hanay ng mga bundok sa Timog Amerika. Minarkahan ko ang isang pulang tuldok. Sabi ko, gagamit ako ng isang satellite upang magpalabas ng isang high-frequency electromagnetic pulse na panandaliang makakasagabal sa kanilang mga pandama. Ang kailangan mong gawin ay, bago sila mag-react, gamitin ang iyong kakayahang ganap na isara ang kuweba ng pagmimina. Tinanong ng pito, gusto mo ba silang ilibing ng buhay? Sumagot ako, ang pugo ng nakapapasong araw ang bahala sa iba para sa atin. Ito ang pinakamabisang paraan. Natahimik sandali ang pito na parang sinusuri ang plano. Muling nagtanong ang pito, at pinalaki ng huling manlalaro ang mapa. At minarkahan ang isang maliit at nag-iisang isla sa kabilang panig ng Pasipiko. Numero 5, isang Star Poison Hero. Ang kanyang kakayahan ay kontrolin ang mga halaman. Sa isang desyerto na isla, siya ay naging isang puno at pumasok sa isang estado ng hibernation. Kapag naalis na natin ang 23 at 45, pupuntahan natin siya at gigisingan. Kailan siya kumilos? Sagot ko ngayon. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang tulay ng kumikinang na yelo ang tumaas, mabilis na dinala siya patungo sa pasukan ng minahan sa kalagitnaan ng bundok. Nagbigay ako ng utos. Isang tumpak na pambobomba ang bomb alert sa buong lugar ng minahan. Sa kaibuturan ng minahan, biglang iminulat ni Player 23, na nagmumuni-muni habang nakapikit ang mga mata. Isang matinis na ugong ang nakarating sa kanyang mga tainga. Naramdaman din ng kanyang partner, si Player 45, na may mali. Maaari akong magyelo ngayong gabi. Umuulan ng malalaking bloke ng yelo mula sa langit, na agad na humarang sa buong pasukan. Pagkatapos, ang buong bundok ay nagsimulang matakpen ng yelo at nyebe, patong-patong, hanggang sa bumuo ito ng isang malaking tuktok ng yelo. Tahimik kong pinanood ang screen, hinihintay ang pagbabago ng mga numero sa pampublikong chat, ngunit hindi nagbago. Biglang nanlumo ang puso ko, at walang babala, isang alerto ng sistema ang tumunog sa isipan ng bawat manlalaro, na tukoy na ang pag-uugali ng alyansa sa pagitan ng mga manlalaro. Malaki ang epekto nito sa balanse ng laro. Alerto ng sistema. Isang bagong mode ang agad na na-activate. Oras ng pangangaso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Alerto ng sistema. Manlalaro 79. Manlalaro 7. Isa sa inyong dalawa. Random kayong mamarkahan bilang biktima, ang isa naman bilang mangangaso. Alerto ng sistema. Dapat patayin ng mangangaso ang biktima sa loob ng 24 na oras. Kung magtatagumpay, maaaring nakawin ng mangangaso ang isang pangunahing asset o kakayahan mula sa biktima. Babala ng sistema. Kung ang biktima ay mabuhay ng 24 na oras, maaari nitong nakawin ang pangunahing asset o kakayahan ng mangangaso. Babala ng sistema. Ang lahat ng iba pang manlalaro ay magiging mga manunood. Hindi sila maaaring makialam sa laro o atakihin. Sumpaman ang sistema. Ayaw niya tayong magtulungan, gusto lang niya tayong magpatayan. Sa pilitang binuksan ang pribadong channel ng komunikasyon sa pagitan namin ng manlalarong 7. Sa screen, sa unang pagkakataon ay nawala sa katinoan ang mukha ng manlalarong 7. Sumimangot siya ng malalim, halatang nalilito sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Alerto ng sistema. Nagsimula na ang pagmamarka. Isang malaking roulette wheel ang lumitaw sa aming harapan. Dalawang numero lang, 79 at 7, ang karayom ay nagsimulang umikot ng napakabilis. Muntik nang tumalon ang puso ko sa lalamunan ko. Kung ako ang mangangaso, wala akong tsansa. Hindi kayang hawakan at patayin ng lahat ng armas ko ang isang makapangyarihang gumagamit ng yelo na kayang kontrolin ang yelo sa maikling panahon. Pero kung ako ang biktima, dahan-daang bumagal ang bilis ng karayom hanggang sa tumigil ito sa panginginig sa isa sa mga numero. Minarkahan bilang kompleto ang notification ng system. Notification ng system, manlalaro ng biktima, 79. Ako ang biktima. Notification ng system, manlalaro ng hunter, 7. Tila nagyelo ang hangin. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang manlalarong 7 sa kabilang panig ng screen, at nakatingin din siya sa akin, o sa halip, sa security camera sa aking tagiliran. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na ito ng isang kakampi, kundi isang pinaghalong awa, kasakiman, at malamig na pagpatay. Ang agawin ang pangunahing ari-arian. Ang aking walang katapusang kayamanan, ang aking satellite network, ang aking magiging isla, lahat ng ito ay isang nakamamatay na tukso para sa kanya.
Dahan-daang nagsalita si Player 7, ang kanyang boses ay bahagyang may bahid ng kaakit-akit. Sabi niya, Lin Yuni, mukhang kailangan nating magbago ng anyo ang ating kooperasyon. Ibinaba ng yelo ang mga paa nito at nagsimulang lumawak patungo sa karagatan. Papunta ito rito. Huminga ako ng malalim, pinilit ang sarili na kumalma. Samandal ako sa upuan. Hindi ako ganoon kadaling magalit, sabi ko ulit. Maligayang pagdating sa kamatayan. Pinutol ko ang komunikasyon at agad na inactivate ang pinakamataas na depensa ng magiging isla. Tagubilin, ay activate ang Maze Protocol. Aktibo ang Maze Protocol. Lahat ng combat robot ay naka-alerto. Mga nuclear submarine na handang harangan ang lahat. Papalapit na ang biological target mula sa ibabaw o sa ilalim ng dagat. Kunin ang bangkay ni Zophran mula sa pugo ng paglilinis at isabit ito sa pantalan. Isang malamig at mekanikal na boses ang agad na tumugon. Kinumpirma ng tagubilin. Kinumpirma ng tagubilin. Gusto kong malaman ng manlalaro 7 kung ano ang naghihintay sa kanya sa pagtapak sa islang ito. Sa dagat, ang manlalaro 7, na nakaapak sa isang glacier, ay lumapit sa magiging isla sa isang kamanghamanghang bilis. Nagyelo ang kumukulong tubig dagat, na bumubuo ng isang malawak na kalsadang may yelo. Ito ay umaabot mula sa kontinente ng Timog Amerika hanggang sa gitna ng Pasipiko. Isang palabas na kasendakila ng isang banal na himala. Ang dalawang manlalarong nakulong sa nagyayelong libingan na iyon ay tuluyan ng nakalimutan. Lahat ng mata sa mundo ay nasa pangangaso na ito na pinapatakbo ng sistema. Binuksan ko ang global chat at magulo talaga. Sabi ng manlalarong 5, nako, marunong maglaro ang sistema. Nakakatuwa. Sabi ng manlalarong 23, sige lang, manlalarong 7, ang songgit na manlalarong 99 na yan. Sabi ng manlalarong 45, patayin mo siya at makakalabas na tayo. Ang labanan sa yelo sa dagat, isang tunggalian ng mga kapangyarihan. Wow, hindi pa patay ang mga taong ito. Isang patong ng yelo ang pansamantalang sumusuporta sa kanilang buhay, at sila rin ay naging mga halimaw na nahuli sa pangangaso na ito. Wala silang magawa, sumigaw lang sila at nagsalita ng walang pagkakaintindihan. Hindi ko sila pinansin. Nakatitig ako sa screen ng surveillance. Sa larawan ay isang landas ng yelo na walang katapusang umaabot sa unahan. Kinakalkula ko sa isip ang bilis at direksyon ng paglalakbay nito. Mas mabilis ang lalaking ito kaysa sa inaakala ko. Sa loob ng 3 oras, pinakamatagal, maaabot niya ang panlabas na depensa ng isla ng hinaharap. Itinaas ko ang aking kamay at inactivate ang sonar. Nakatago na ang device na iyon sa seabed. Sa isang iglap, isang dataset ang naipadala pabalik. Report, Master. Natukoy namin ang target. Naglagay siya ng maraming yelong microstalactite sa ilalim ng patong ng yelo. Sinusuri niya ang ating mga depensa sa ilalim ng tubig. Ang manlalarong 7 na ito ay hindi isang mabangis na gumagamit lamang ng puwersa. Hindi lamang siya napakalakas, kundi kumikilos din siya ng may matinding pag-iingat. Hindi siya agad sumugod, ngunit patuloy na sumulong ng paunti-unti, patuloy na naghahanap ng mga kahinaan. Hindi ko napigil ang mapatawa ng malamig. I activate ang Plan B. Ngayon ay aktibo na ang lahat. Kapag ang daanan ng yelo ng manlalaro ay umabot sa dagat, ang mga microstalactite sa ilalim ng yelo ay direktang babangga sa mga bahura na iyon. Pagsabog. Itinaas ko ang aking kamay at pinindot ang buton ng pagsabog. Walang apocalyptic bomb, kundi mga hindi nakikitang concentric na alon ng enerhiya na marahas na lumawak sa kailaliman ng karagatan. Ang daanan ng yelo sa ilalim ng mga paa ng manlalarong 7 ay nagsimulang gumuho mula sa gitna. Sa isang iglap, ito ay nabasag at naging alikabok. Bigla, nawalan siya ng suporta sa ilalim ng kanyang mga paa at bumagsak diretso sa dagat, ngunit alam kong hindi siya masasaktan ng ganitong panlilinlang. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang bloke ng lumulutang na yelo ang namuo at nagpapanatili sa kanya na matatag. Itinigil niya ang lahat ng kanyang galaw at itinaas ang kanyang ulo na parang tinitingnan niya ako sa mga mata mula sa libu-libong milya ang layo. Tiyak na alam niya sa kaibuturan na isa lamang itong babala mula sa akin. Agad na bumulalas ang ilang manunood sa global chat, manlalaro 23, paano ito nangyari? Nasira ang daanan ng yelo. Ito ay isang kontra-atake mula sa manlalarong 99. Kawili-wili, lubhang kawili-wili. Hindi na nang ahas ang manlalarong 7 na sumulong ng padalos-dalos,
Huminto siya sa ibabaw ng dagat at inilubog ang dalawang kamay sa tubig. Sa maikling panahon, isang malaking nilalang ang dahan-daang lumitaw mula sa dagat sa harap niya. Ito ay isang higanteng balina na pawang binubuo ng tubig, dagat at mga kristal ng yelo. Mas malaki ang balena na iyon kaysa sa pinakamalaking barkong pang-cruise na pagmamay-ari ko. Nagpakawala ito ng nakabibinging dagandong na nagdulot ng malalaking alon na bumalot sa kalangitan. Nakatayo si Player 7 sa ulo ng balina, parang isang haring nangingibabaw sa Diyos ng dagat. Malinaw na hinahamon niya ako. Nakatitig ako ng blanko sa screen. Submarinong nuklear, Ice Athena, mga torpedo na puno, handa nang magpaputok. Ibinigay na ang mga utos sa paglulunsad. Sa ilalim ng ibabaw ng dagat, ang submarinong nuklear na nakatago na parang multo ay naglunsad patungo sa higanteng balina sa yelo. Sa pandaigdigang usapan, ang mga mensahe mula sa iilang manunood na iyon ay lumipad. Manlalaro 23, ang baliw na ito ay talagang may nuklear na submarino. Manlalaro 5, gumamit ng mga modernong armas laban sa mga espesyal na kakayahan. Magiging magandang palabas ito. Ang manlalaro 7, na nakatayo sa ulo ng balina, ay tila may nakitang kakaiba sa ilalim ng tubig. Ang balina sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na nagpakawala ng isang ungol. Ang napakalaking katawan nito ay biglang sumubsob, sinusubukang sumisid sa malalim na karagatan upang maiwasan ang atake, ngunit huli na ang lahat. Ang mga torpedo ay mas mabilis na naglakbay kaysa sa kanyang inaakala. Walang pagsabog ng apoy na parang apokaliptiko, kundi isang serye ng mga mahinang pagsabog na bumangon mula sa ilalim ng dagat. Ang napakalaking balena ng yelo ay nagsimulang gumuho mula sa loob palabas. Hindi mabilang na mga bitak ang bumalot sa buong katawan nito sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, ito ay sumabog at naging 10,000 piraso ng pader at isang usok ng singaw ng tubig na pumailanglang sa kalangitan. Ang marahas na pagsabog ay lumikha ng isang malaking alimpuyo sa dagat, na humihila sa lahat ng bagay sa paligid nito. Lahat ay hinigop. Ang figure ng numerong 7 ay agad na naglaho sa puting singaw. Hindi ko binitawan ang aking pagbabantay kahit isang segundo. Patuloy na sinusubaybayan ng sonar system ang life signal ng target. Sa kanyang master form, nawala ang signal ng target. Hindi na ito muling lumitaw. Nasa posisyon na 30 degrees east hilagang silangan, 500 metro ang layo. Unti-unting nawala ang singaw. Muling lumitaw ang figure ng numerong 7 sa ibabaw ng dagat. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakatayo siya sa isang maliit na piraso ng lumulutang na yelo. Medyo mapatla ang kanyang mukha, ngunit wala siyang kahit isang sugat sa kanyang katawan. Mataman siyang nakatitig sa direksyon ng isla ng hinaharap. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng tore ng komunikasyon na sapilitang pinaganya niya, kinausap niya ako. Hindi ako naaapektuhan ng mga konbensyonal na armas. Oo. Kung gayon bakit ka huminto? Agad akong gumamit ng satellite. Sa pag-zoom in sa abot ng aking makakaya, malinaw kong nakita ang kamay na nilublob ko sa tubig kanina lang. Bahagyang nanginginig ito. Napipilitan ito. Hindi maaaring maliitin ang bigat sa kakayahan nito. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Tila hindi rin naman nauubos ang iyong inaakalang banal na kapangyarihan. Hindi tumugon si numero 7. Tahimik niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi na niya balak gumamit ng brutal na puwersa sa pag-atake. Sa halip, binago niya ang kanyang pamamaraan. Itinaas niya ang dalawang kamay, nakababa ang mga palad, sa ibabaw ng dagat. Sa kanyang posisyon bilang sentro, ang dagat, sa loob ng radius na ilang kilometro, ay nagsimulang mabilis na magyelo sa nakikitang bilis. Ang kumukulong tubig ay lumikha ng isang mainit na tunog at dinagtagal ay tumahimik. Sa isang iglap, ito ay namuo at naging mga bloke ng yelo. Ang patong ng yelo ay lalong lumaki at lumawak ng walang tigil. Ang kanyang intensyon ay gawing nagyayelong kontinente ang buong dagat na ito. Numero 23. Ano ang ginagawa niya? Gusto niyang palamigan ang dagat at tahakin ito. Numero 45. Baliw na baliw siya. Gumagawa ng glacier sa isang solar oven. Agad kong naunawaan ang plano ni numero 7. Ayaw niya talagang maglakad sa yelo. Gusto niyang baguhin ang microclimate ng lugar na ito. Ang isang malawak na kalawakan ng yelo ay hihigop ng maraming init, na magpapababa sa temperatura ng ibabaw ng dagat at lilikha rin ng makapal na hamog sa dagat. Dahil nahaharangan ng hamog ang lahat,
ang aking optical surveillance system ay halos walang silbi. Pagkatapos ay maaari kong samantalahin ang takip upang tahimik na makapasok sa isla at i-activate ang underwater microwave array. Target na itinakda, ang patong ng yelo na nabubuo sa paligid ng isla ng hinaharap, sa ilalim ng dagat. Ang mga aparatong nagbalat kayo bilang mga bahura ay agad na gumana. Ang hindi nakikitang radyasyon ng microwave ay nagsimulang magpainit sa ilalim ng yelo. Ang bilis kung saan nilikha ng numero 7 ang glacier ay tiyak na mabilis, ngunit mas mabilis ko pang natutunaw ang yelo. Ang bagong nabuong yelo ay nanipis at natunaw mula sa base, at sa isang iglap ay naging kumukulong tubig muli. Isang napakagandang tanawin ang nalikha sa ibabaw ng dagat, isang matinding pakikibaka sa pagitan ng yelo at apoy. Sa isang banda, isang lupain ng malamig na polar na may yelo na 1,000 kilometro ang haba. Sa kabilang banda, isang kumukulong dagat na may nakapapasong mga alon ng init. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ng numero 7. Ang digmaang ito na puro enerhiya lamang ang nagdulot ng matinding pinsala sa kanya, ngunit ang kailangan ko lang gawin ay igalaw ang aking mga daliri at pindutin ang ilang mga buton. Ang aking enerhiya ay nagmula sa 5 planta ng kuryenteng nuclear sa ilalim ng lupa, halos walang katapusan. Naunawaan din ito ng lubos ni numero 7. Sa sandaling iyon, tumigil siya sa paggawa ng yelo, na sadyang pag-aaksaya lamang ng pagsisikap. Ang kanyang mabigat at hirap na paghinga ay lumabas sa daluyan ng komunikasyon. Ang alam mo lang ay magtago sa iyong balat na parang daga, hindi nangangahas na lumabas. Para harapin ka, hindi ko kailangang umarte. Ginoong Hunter, naubusan na ng oras ang iyong oras. 20 oras na lang ang natitira. Ang intensyon ko ay sadyang galitin siya, para tuluyan siyang mawala sa kanyang kahinahunan. Ang isang baliw na halimaw ay laging mas madaling hawakan kaysa sa isang tahimik na mangangaso. Ang ikapito, tulad ng inaasahan ko, ay lubos na nagalit. Hindi na siya nakipagkumpetensya sa akin sa pagkonsumo ng enerhiya. Sa halip, itinaas niya muli ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay hindi ang ibabaw ng dagat, kundi ang langit sa itaas ng kanyang ulo. Ang nagliliyab na araw sa kalangitan ay nagpapainit sa lupa sa matinding galit. Nagawa pa nga ng kasanayan ni number 7 na ilipat ang kakaunting singaw ng tubig sa itaas sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang singaw na iyon ay mabilis na naipon sa kalangitan, na bumubuo ng isang napakalaking salamin ng kristal na malinaw at transparent na yelo. Mas madali itong hawakan kaysa sa isang mahinahong mangangaso. Numero 7. Sa katunayan, lubos itong nagagalit sa akin. Hindi na ito nakikipagkumpetensya sa akin sa paggasta ng enerhiya. Sa halip, itinaas nito muli ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, ang target nito ay hindi ang ibabaw ng dagat, kundi ang langit sa itaas ng kanyang ulo. Ang walang awang araw ng kalangitan ay mabangis na nagpapainit sa lupa, ang kasanayan ng numero 7. Nagawa pa niyang hilahin ang pinong halumigmig sa kalangitan, at ang halumigmig na iyon, sa ilalim ng kanyang kontrol, ay mabilis na naipon sa kalangitan, kalaunan ay bumuo ng isang napakalaking malakristal na salamin ng yelo. Ang salamin ng yelong iyon ay parang isang satellite na lumulutang sa kalangitan, dahan-daang inaayos ang anggulo nito. Biglang tumibok ang puso ko. Sa World Forum, napansin din ito ng numero 5. May mali. Numero 5. Anong ginagawa niya? Bakit naglagay ng salamin sa langit? Numero 23. Teka, ang anggulong iyan ay nakatuon sa sikat ng araw. Eksakto, nakatuon ito sa sikat ng araw. Gusto niyang gamitin ang araw sa kalangitan para umatake. Ang malaking salamin na yelo ay naging isang perpektong convex magnifying glass. Pinagsama nito ang sikat ng araw mula sa 10,000 kilometro kwadrado patungo sa isang azimuth. At ang target ng azimuth na iyon ng liwanag ay ako, ang pangunahing parabolic antenna ng underground bunker na umaabot hanggang sa ibabaw. Sila ang aking mga mata, ang sentral na core para sa pagkontrol sa pandaigdigang satellite network. Kung sisirain nila ang mga ito, may iwan akong ganap na bulag at bingi. I-activate ang depensang pang-emerhensya. Lahat ng armas na laser ay nakatutok sa salamin na yelo sa kalangitan. Magkakaroon ng apoy ngayon. Ang mga laser turret ng isla, na nakabalat kayo bilang mga puno at bato, ay sunod-sunod na tumaas. Ang mga sinag ng mataas na lakas ng enerhiya ng laser ay direktang tumama sa kalangitan. Ngunit ang numero 7 ay handa na. Ang ibabaw ng salamin na yelo ay agad na nanigas.
Isang mas makapal na patong ng baluti na yelo at nagsimula rin itong umikot ng napakabilis. Tumama ang mga sinag ng laser dito. Natutunaw lamang nila ang maliliit na bunganga nang hindi ito tuluyang nasesira. Ngunit ang mapaminsalang palakol na iyon ay ganap ng nabuo. Para itong isang espada ng banal na paghatol na nahulog mula sa langit at direktang tumusok sa aking hanay ng antena. Ilipat na ang antena array ngayon. Dalhin na lahat sa ilalim ng lupa. Huli na ang lahat. Ginoo, masyadong mataas ang energy density ng beam na ito. Kahit malayo, hindi namin ito nakayanan kahit 3 segundo. Nakatitig ako sa screen, ang sinag ng liwanag ay bumabagsak ng buong bilis. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong medyo nakakaabala ito. Boom! Isang nakasisilaw na kislap ng puting liwanag ang sumabog. Ang mga screen sa buong silid ng pagsubaybay ay agad na napuno ng static. Ang pangunahing imahe ng pagsubaybay ay agad na naputol. Isang matinis na alarma ang umalangaw sa buong bunker sa ilalim ng lupa. Report Master. Ang pangunahing satellite dish ay tuluyang nawasak. Nawala ang koneksyon sa pandaigdigang satellite network. Tuluyan na akong nawalan ng paningin. Agad na umalangaw ang hiyawan sa World Forum. Numero 23. Magaling. Pabagsakin siya ng direkta. Numero 45. Mapang Apang Pinuno numero 7. Tingnan natin kung mananatili siyang mayabang. Ang boses ni numero 7 ay maririnig sa communications channel na may malamig na ngiti ng isa na sigurado ng mananalo. Ngayon ay bumalik na kami sa parehong blind starting line. Samandal ako sa aking upuan at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Aaminin kong ang atakeng iyon ay tunay na kahanga-hanga. Hindi lamang nito sinira ang aking antena, kundi pati na rin ang aking psikolohikal na kalamangan na laging nauuna ng isang hakbang. Itinaas ko ang aking kamay at pinatay ang malakas na alarma. Na-activate na ang backup communication system. Iulat ang amo. Aktibo na ngayon ang submarine fiber optic cable communication system, sinusubukang kumonekta. Mayroon kaming mga backup server sa Hans at sa Estados Unidos. Gaano katagal bago makakonekta? Tinatayang 6 na oras, 6 na oras. Sa sandaling ito ng pangangaso, sapat na ang oras para magdesisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakatitig sa ganap na itim na pangunahing screen, tuluyan akong kumalma. Numero 7. Sa tingin mo ba ay wala akong magagawa laban sa iyo sa pamamagitan ng pagsira sa aking mga mata? Numero 7. Numero 7. Hindi mo na ako mamasdan mula sa itaas na parang isang Diyos. Nagsimula na itong gumalaw ng walang pagmamatsyag mula sa satellite. Wala akong ideya kung saang direksyon ito nanggagaling. Para itong multo na nagkukubli sa dilim. Handang sumalakay anumang oras. I activate ang huling yugto ng protocol ng labirinto. Bangkay ni Zoferan. Isabit ito sa pier numero 1. Opo, Panginoon. Sa baybayin ng isla ng hinaharap, namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong isla ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Sa daungan numero 1 lamang sumikat ang isang nag-iisang maputlang liwanag. Sa ilalim ng liwanag na iyon ay nakasabit ng mataas ang sunog na bangkay ni Zoferan, na sinunog ng mataas na temperatura. Dahan-dahan itong umuugoy sa hangin, parang isang panakot ng daga na puno ng malisya at babala. Pastahan ko na matalino at mayabang si numero 7. Hindi siya kailanman pipili ng palihim na pag-atake. Papasok siya ng may buong dignidad mula sa harapan, sa pangunahing pasukan na inihanda ko para sa kanya, dahil ang hinahanap niya ay hindi lamang tagumpay, kundi ganap na pananakop. Mabagal na lumipas ang oras, segundo por segundo. Labis na nakakapangilabot ang kapaligiran sa ilalim ng lupang bunker. Binuksan ko ang lahat ng internal surveillance camera ng isla. Ang mga mekanikal na aso at mga combat robot, parang mga tahimik na estatwa, ay nakakalat sa bawat daanan ng isla, bawat sulok. Kahanga-hanga ang kuta na ito sa ilalim ng lupa, ngunit sa unang pagkakataon sa aking puso, hindi na ito parang isang ganap na kuta. Bigla, isang mahina at kakaibang tunog ang nagmula sa direksyon ng pier number 2. Agad kong inilipat ang imahe ng surveillance. Madilim ang screen, ngunit naaabot pa rin ng thermal imaging system ang mabilis na daloy ng malamig na hangin. Lumalabas na ginamit nila ang taktika ng paggaya ng isang pag-atake sa silangan upang umatake sa kanluran. Ang bangkay sa Pier 1 ay isa lamang decoy. Ang lugar kung saan niya talaga planong lumapag ay ang Pier 2. Lahat ng combat units ay agad na tumungo sa Pier 2.
I activate ang power grid. Harangan ang lahat ng labasan mula sa Pure 2. Gayunpaman, maliitin ang kanyang alert level. Wala akong balak pumasok sa aking kuta. Nakatayo siya sa clearing sa pantalan bilang dalawa, idinidiin ng husto ang kanyang mga kamay sa lupa. Isang matinding lamig ang kumakalat ng matindi sa lahat ng direksyon. Hindi ito ordinaryong pag-atake. Pinapalamig nito ang buong isla. Balak niyang tuluyang basagin ang buong isla nang hinaharap mula sa mga pundasyon nito. Pinapagana ng baliw na ito ang geothermal defense system. Ang mga tubo ng pagpapainit na nakabaon sa ilalim ng isla ay agad na nagsimulang gumana. Bumubuga ang kumukulong singaw mula sa mga bitak sa lupa, desperadong nakikipaglaban upang pigilan ang pagsalakay ng lamig. Ngunit ang kapangyarihan ng pito ay mas malakas kaysa sa aking inaakala. Nagsimulang yumanig ng marahas ang lupa, at ang malalaking bitak ay mabilis na kumalat sa sahig. Ang aking kuta sa ilalim ng lupa ay naglabas, sa unang pagkakataon, ng isang tunog na parang nasa hangganan na. Kung magpapatuloy ito, bago pa siya makapasok, ang buong isla ay masisira niya. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko ng pasibo ng ganito. Nagbubukas ako ng isang channel ng komunikasyon na matagal nang hindi nagagamit. I-activate ang plano ng pinagmumulan ng enerhiya. Kumpirmasyon ng pag-activate. Chief, masyadong matagal na nating hinintay ang araw na ito. Isang matanda at emosyonal na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng komunikasyon. Ang nagsasalita ay ang pinuno ng piling grupo ng mga siyentipiko. Ano ang silbi ng silungan sa ilalim ng lupa? Handa na ba ang mga makinang parmasyutiko? Handa na ang lahat. Hanggat papasok ang target sa pinagmumulan ng kuryente, ginagarantiya namin na makikita mo ang tunay na paraiso. Itinoon ko ang aking tingin sa figure sa screen ng pagmamatsyag. Ano? Parang demonyo, gusto niyang palamigan ang buong isla. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig at sinabing, "Pito. Kanina ka pa naglalaro, pagod ka na ba? May inihanda akong malaking regalo para sa iyo. Nangangahas ka bang pumunta at kunin ito?" Nagpadala ako ng mapa direkta sa kanyang forced communicator. Isang lugar lang ang nakamarka sa mapa. Ang eksaktong sentro ng magiging isla ay ang pinakamarangyang glass greenhouse na itinatayo niya sa ibabaw bilang isang balat-kayo. Binigyan ko ito ng pangalan, Power Source. Huminto ang pito sa paglipad nito sa ibabaw ng isla. Lumilipad ito sa hangin na napapalibutan ng nagyayelong ambon, parang isang tahimik na estatwa. Sa palasyo ng mundo, ang iilang manunood na iyon ay mas kinakabahan pa kaysa sa akin. Huminto na ito. Ipinadala ni 5. Sa mapa ay may isang lugar na tinatawag na Power Source. 5. Parang nakakatakot ang pangalang iyan. 45. Isa itong bitag. Pinuno S. Hindi. Nako. Siyempre, alam ni 7 na isa itong bitag. Lahat tayo ay mga mangangaso, pareho ang amoy na naaamoy natin sa isa't isa, pero wala siyang pagpipilian. Wala sa panig niya ang oras. Sa islang ito, bawat minutong matatalo niya ay nagpapaliit sa kanyang tsansa na manalo. Ang kanyang malalim na boses ay nagmumula sa daluyan ng komunikasyon. Tinatanggap ko ang iyong imbitasyon. Agad na natunaw ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang buong figure ay nagiba sa isang puting kislap, mabilis na patungo sa lokasyon na minarkahan sa aking mapa. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, agad akong lumipat sa pagsubaybay sa loob ng isla. Sinusundan niya ang eksaktong pinakadirektang ruta na aking pinlano para sa kanya. Habang nasa daan, ang mga combat robot at automated turret ay umatras sa ilalim ng lupa. Tila bumukas ng husto ang mga pintuan ng buong isla. Sa palasyo ng mundo, sumulat si 5 nanogram serye ng mga tandang padamdam. 5. Ano ba ang gagawin niya? Isang tunggalian. Si 79 na ay isang ordinaryong tao lamang. Baliw ka ba? Hindi ako baliw. Inihanda ko lang ang pinakamataas na antas ng pagsalubong para sa aking pinarangalan na panauhin. Maya-maya, lumitaw ang tinig ng pito sa pasukan ng greenhouse na gawa sa salamin. Sa labas ng pinagmumulan ng kuryente, ang araw ng tunaw na pugan ng buwan ay nagliliyab ng mabangis, ngunit ang napakalaking gusaling gawa sa salamin na ito ay tila isang hindi makatutuhanang ilusyon. Sa loob ng greenhouse, malalago ang mga halaman, mga kakaibang bulaklak at kakaibang halaman ang namumukadkad ng husto. Mayroon ding mga paru-paro na lumilipad sa mga palumpong, na bumubuo ng isang malaking kaibahan sa sunog at wasak na mundo sa labas. Huminto ang pito sa pasukan. Hindi agad pumasok,
maingat niyang pinagmasdan ang paligid para sa anumang paggalaw. Ang kanyang makapangyarihang espesyal na kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na madama ang pinakabanayad na pagbabago ng temperatura. Malinaw niyang nararamdaman na walang mga bitag sa kakaibang hardin ng enerhiya. Walang mga sandata, walang mga pagtambang, kundi isang pare-parehong temperatura. Mahalumigmig na hangin, ang halimuyak ng buhay. At iyon ang pinaka-nakakatakot na bitag. Lin Yuni, lumabas ka. Umalangaw ang kanyang boses sa harap ng walang laman na greenhouse. Hindi ko siya sinagot. Naghintay siya ng ilang sandali sa pinto at sa wakas ay humakbang papasok. Pagpasok pa lang niya sa greenhouse, tahimik na sumara ang pintong salamin sa likuran niya. Nakulong siya sa pinakamagandang hole sa mundo. Agad na bumukas ang malambot na ilaw ng greenhouse. Hindi mabilang na pinong ambon ng tubig ang samaboy mula sa lahat ng direksyon, nagpapalusog sa mga pinong talulot, na nagpaparamdam sa buong espasyo na parang panaginip. Huminga ng malalim si number 7, at sandaling nakaramdam siya ng ginhawa. Ang paggamit ng kanyang kakayahang panlabas upang labanan ang matinding init ay siyang nagpainit sa kanya. Ang kapaligiran dito ay nagbigay sa kanya ng ginhawa na hindi pa niya naramdaman noon. Lubos niyang ibinaba ang kanyang depensa. Sinabi ko sa kanya ang unang pangungusap sa pamamagitan ng channel ng komunikasyon. Maligayang pagdating sa aking hardin. Biglang nanigas ang katawan ni numero 7. Sinubukan niyang ipatawag ang kanyang kakayahan, ngunit natagpuan niyang wala itong laman sa loob. Ang malamig at likas na kapangyarihang iyon, na kasing natural ng paghinga, ay naglaho. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at sa unang pagkakataon, bumalatay ang takot sa kanyang mukha. Ano ang ginawa mo? Sinabi ko na sa iyo. Naghanda ako ng isang magandang regalo para sa iyo. Nagustuhan mo ba ito? Ang ambon ng tubig na iyon ay hindi ordinaryong tubig, ito ay isang neuronal inhibitor na espesyal na inihanda ng aking pangkat ng mga siyentipiko para sa kanya. Ito ay walang kulay at walang amoy, at sa pamamagitan lamang ng paglanghap o paghawak dito, maaari nitong agad na durugan ang mga espesyal na gene sa katawan ng isang gumagamit ng kasanayan. Hindi ito nagdudulot ng sakit, kundi isang ilusyon ng matinding pagre-relax at kasiyahan, tulad ng pagbabalik sa yakap ng isang ina. Ang tinatawag na langit ay impyerno talaga. Gusto sanang pigilan ng 7, ngunit hindi na siya sinunod ng kanyang katawan. Napaatras siya ng ilang hakbang at sumandal sa isang malaking halaman, habang hinihingal. Habang humihinga siya ng malalim, lalo siyang humihina, at lalong humihina ang kanyang katawan. Sa pandaigdigang screen, nakita rin ng mga manunood ang pananaw ni number 7. Ang kakaibang eksenang ito. Number 23. Anong nangyayari? Bakit nawala ang kakayahan ni number 5? Natigilan si number 5 at tumugon sa pampublikong screen. Walang imposible. Maligayang pagdating sa modernong teknolohiya. Nag-iisa siya sa lupa, tumitingin sa paligid. Magaganda ang mga halaman ngunit hindi makatotohanan, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Numero 7, nanalo ka. Hindi pa tapos ang laro. Ikalawang yugto, ang aking holographic projection. Tumingin ako sa kanya na parang nakatingin sa isang perpektong trapeo. Biglang ngumiti ang numero 7. Ang ngiting iyon ay walang bahid ng kawalan ng pag-asa, kundi isang uri ng kalayaan at kabaliwan. Numero 7, Lin Yongxi, sa tingin mo ba talaga ay nanalo ka na? Ginamit niya ang kanyang huling hininga upang idiin ang kanyang kamay sa napakalaking halaman sa tabi niya. Hindi iyon halaman. Ito ang tubo ng pagpapalamig ng planta ng kuryenteng nuklear sa ilalim ng lupa na kanyang itinago. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Totoo ngang hindi na ako makakagawa ng lamig, pero kaya ko namang sumipsip ng init. Hindi ko binubuwag ang aking planta ng kuryenteng nuklear. Binabaliktad ko ang sarili nitong mga kakayahan. Ito ay nagiging isang black hole. Isang black hole na tanging init lang ang sinisipsip. Sa labas, ang nakapapasong solar furnace, ang walang katapusang init na kayang tunawin ang bakal, ay sa wakas ay nakahanap ng paraan palabas. Damaloy ang matinding init sa katawan ng numero 7, walang humpay na pumapasok sa tubo ng pagpapalamig. Isang matinis na alarma ang agad na umalangaw sa buong bunker sa ilalim ng lupa. Babala, tumataas ang normal na temperatura ng reactor numero 1. Babala, overloaded ang sistema ng pagpapalamig, at laganap ang pagtaas ng presyon. Inaasahang aabot sa kritikal na antas ang core sa loob ng 30 segundo.
Ang mga numerong kumakatawan sa temperatura ng reactor sa screen ay biglang tumalon sa nakakatakot na bilis. Hindi mapigil ang tumawa ang numero 7. Gagamitin niya ang kanyang buhay para magsindi ng bombang kayang sumira sa buong isla. Sasamahan ko siyang gumapang. Sa world screen, lahat ay nababaliw. Numero 23. Sabog na talaga. Numero 5. Tumakbo ka, hindi tayo makakatakas. Numero 45. Mamamatay tayong lahat dito. Napatitig ako sa mga pulang numero na mabilis na tumatalon sa screen. Ang tawa ni numero 7 ay pumutol sa sapilitang channel ng komunikasyon, tumatagos sa aking mga tainga. Hindi niya ako matatalo. Kaya pinili niyang baligtarin ang buong board. Lumilipad ang mga kamay ko sa console, sinusubukang piliting putulin ang power supply, ay activate pa nga ang emergency plan para ilubog ang buong reactor sa Mariana Trench. Pero huli na ang lahat. Ang bilis ng paglipat ng init ay higit na lumampas sa bilis kung saan maaaring isagawa ang lahat ng mekanikal na utos. Nang malapit nang maging 0 ang mga numero, biglang tumigil ang buong mundo. Biglang tumigil ang matinis na alarma. Ang mga numerong kanina'y mabilis na tumatalon sa screen ay natigilan sa huli. Ang nakakairitang ngiti ng pagkawasak sa mukha ng 7 ay naging isang nakakakilabot na imahe, na walang emosyon. Umalangaw ang babaalang boses ng sistema sa aking underground bunker at maging sa isipan ng lahat ng mga nakaligtas na manlalaro. Babala, isang manlalaro ang natukoy na may masamang hangarin sa pagsira sa pag-usad ng laro. Ang mutual destruction ay hindi sumusunod sa panuntunan ng single winner. Ang manlalaro bilang 7 ay lumabag sa mga patakaran. Habang nagsasalita ang sistema, sa isang iglap, ang kakilakilabot na init na mabilis na hinigop ng numero 7 sa katawan nito ay naglaho. Para bang isang higanti at di nakikitang kamay ang pilit na humila nito palayo, na ginawa itong isang agos ng pulang hangin na nakikita ng mata ng tao. Lahat ay umatras patungo sa tubo ng paglamig. Ang temperatura ng reactor, na mas mabilis na tumaas kaysa dati, ay agad na bumalik sa normal. Nakahiga ang 7 sa lupa. Nang inag ng husto ang kanyang katawan, namumutla ang kanyang mukha. Hindi pa siya patay. Tila ayaw siyang hayaan ng sistema na mamatay ng ganoon kadali. Aalisan ng karapatang maglaro ang 7. Ito ay magsisilbing babala, isang halimbawa para sa lahat ng manlalaro. Isang kulay abong liwanag ang bumaba mula sa langit. Buong-buo nitong binalot ang numero 7. Ang kanyang katawan, sa loob ng liwanag, ay dahan-daang naging isang kulay abong estatwa. Ang kanyang mukha ay mayroon pa ring ekspresyon ng hinanakit at pagkabigla sa huling sandaling iyon. Sa pandaigdigang channel, ang avatar na kumakatawan sa numerong 7 ay hindi naging kulay abo, ito ay nagbago sa isang kakaibang asul na kulay na nagpapahiwatig ng isang pagkakadiskonekta, at sa likod nito ay isang nakakakilabot na espesimen ng kapahamakan. Ito ang naging unang nalantad na piraso ng madugong larong ito. Ang hunt mode ay sapilitang tinapos dahil ang layunin ay nalabag sa glass greenhouse. Ang mga halaman, na nasunog ng init, ay agad na bumalik sa kanilang sigla, na parang walang nangyari. Tanging ang estatwang hugis tao lamang ang nanatiling tahimik sa gitna ng mga bulaklak, na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nangyari. Sumandal ako sa aking upuan at huminga ng malalim. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko na ang sistemang ito ng laro ang pinaka-nakakatakot na kaaway. Hindi siya isang neutral na referee, kundi isang ganap na diktador. Ang pandaigdigang channel, pagkatapos ng isang buong minutong katahimikan na parang kamatayan, ay tuluyang sumiklab. Espesimen bilang 23. Ginawa nila siyang isang espesimen. Sa wakas ay nakialam ang sistema. Bilang 5. Mas nakakatakot ito kaysa sa pagpatay sa kanya ng tuluyan. Sa wakas ay naunawaan nila na, gaano man kalakas ang kakayahan ng mga manlalaro laban sa sistema, sila ay mga laruan lamang na maaaring itapon anumang oras. At may iba pa akong naintindihan. Ang gusto ng sistema ay maglaro. Hindi nito pinapayagan ang sino man na tapusin ang larong ito ng maaga. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang boses ng sistema. Mga natitirang manlalaro, masyadong mabagal ang pag-usad ng laro. Sinisimulan ang pangwakas na protocol, ang arena. Ang mga tumatangging ma-teleport ay ituturing na mga lumalabag. Biglang nanigas ang mga mata ko. Itatapon kaming lahat ng arena sa loob. Sa loob ng iisang hola. Ang pinakamalaking kalamangan ko, ang ganap na depensa ng isla ng hinaharap. Malapit na itong mawala. Sa pandaigdigang channel,
Ang mga reaksyon ng iba pang tatlong manlalaro ay mabilis na nagbago mula sa takot sa sistema patungo sa isang baluktot at nakakasuklim na kagalakan. Numero 23. Ang arena. Magkasama tayong ay teleport. Hindi na magagamit ang shell ng pagong ni number 99. Number 5, 24 na oras na lang ang natitira para sa huling paghahanda. Number 99. Hugasan mo ang leeg mo at maghintay. Hindi na nila kailangang humanap ng paraan para salakayin ang isla ko. Ang sistema mismo ang hihila sa akin palabas ng kuta ko para sa kanila. Sinulyapan ko ang katangahan ng tatlong payaso sa screen at hindi sumagot. Inilipat ko ang view mula sa mga surveillance camera, pinagmasdan ang parang totoong estatwa ng numero kung nasa hardin ng isla. Pagkatapos ay ngumiti ako, 24 na oras para sa kanila. Iyon ang huling oras ng paghahanda, ngunit para sa akin, ang oras na iyon ay higit pa sa sapat. Binuksan ko ang pinakamataas na antas ng control console at kinontak ang aking pangkat ng mga siyentipiko. Maaari nang simulan ang proyektong multiple arc. Dahil kailangan ko nang pumunta sa arena, mas mabuting dalhin ko na ang mga angkop na laruan sa kabilang panig ng komunikasyon. Si Chief Scientist Benley, halos hindi mapigilan ang pananabik sa boses, ay nagsabi, "Chief, lahat ng laruan ay naayos na at nasubukan na. Ginagarantiya namin na madarama ng mga ito ang tunay na kawalan ng pag-asa ng mga natitirang manlalaro." Pinutol ko ang komunikasyon at naglabas ng bagong disenyo ng blueprint. Ito ay isang full-body suit. Naka-streamline na exoskeleton armor. Ang energy core nito ay direktang nakakonekta sa isang maliit na backup na nuclear power plant na pagmamay-ari ko. Nagsisimula ang paggawa gamit ang mga materyales na may pinakamahusay na kalidad sa aming inventaryo. Gusto kong makita ang tapos na produkto sa loob ng 24 na oras. Isang napakalamig at mekanikal na boses ang tumugon sa utos. Nakumpirma na. Sinimulan na ang paggawa ng punishment armor. Sumulyap ako sa screen. Hindi mabilang na mekanikal na braso ang nagsimulang umikot sa napakabilis na bilis, na naglalabas ng mga bloke ng espesyal na halwang metal na may kinang na metal. Salamat sa mga 3D printer, ang paraan ng pakikidigma ay magbabago ng malaki, dahil hindi na ako maaaring maging demonyo sa kuta. Pagkatapos, ako mismo ang bababa sa larangan ng digmaan para maging tanging mag-aani sa arena. Sa natitirang oras, hindi ako nagpahinga kahit isang iglap. Sinangguni ko ang lahat ng datos ng mga numero, 23, 45, at 5. Ang kakayahan ng 23 ay ang pagtuklas at pag-atake ng sonic wave. Ang kahinaan nito ay ang high-frequency electromagnetic interference. Ang kakayahan ng 45 ay petrification, isang napakataas na pisikal na depensa, ngunit mahina ito sa biglaang pagbabago ng temperatura mula sa napakataas hanggang sa napakababa. Ang kakayahan ng 5 ay pagkontrol ng halaman, halos walang talo sa mga lugar na may halaman, ngunit kapag umalis na ito sa lupa, ang kakayahan nito ay lubos na humihina, na nagpapakita ng mga kahinaan ng isa't isa. Sinimulan kong magkarga ng iba't ibang module ng armas, mga external electromagnetic microwave grenade, mga hot at cold frequency ray gun, at isang malakas at high concentration herbicide. Naghanda pa ako ng isang magandang regalo para sa aking sarili, isang potion na ginawa ng aking mga siyentipiko, na may kakayahang agad na maubos ang sigla at itulak ang mga function ng katawan sa kanilang mga limitasyon sa maikling panahon. Binigyan ko ito ng pangalan, pagkonsumo. Ayokong gamitin ito, pero sa arena ay walang mga patakaran, buhay o kamatayan lamang. Dapat akong maging ganap na handa. Lumipas ang oras, minuto bawat minuto. Habang papalapit ang huling oras ng countdown, lumitaw ang isang ganap na itim na suit, na may maitim na pulang linya ng enerhiya na dumadaloy mula sa mga kasukasuan nito. Tahimik na bumangon sa harap ko ang baluti ng kaparusahan. Inabot ko at marahang hinawakan ang malamig at metalikong balot nito. Mula ngayon, hindi na ako basta ganoon. Isang duwag na nagtatago sa likod ng isang tabing. Ako ang magiging naglalakad na Grim Reaper. Humakbang ako at pumasok sa baluti. Automatikong sumara ang mekanikal na istruktura, naglalabas ng sunod-sunod na langit-ngit na parang nagtataas ng ngipin, isang kislap ng puting liwanag sa harap ng aking mga mata, at naramdaman ko ang aking katawan na nababalot ng isang hindi mapaglabanan na puwersa sa paligid ko, ang mga baitang ng sirang gusali, ang mga basag na halijing bato, lahat ng bagay ay nagpahayag ng dating kaluwalhatian nito.
Ito ang Roman Colosseum. Doon kami inilipat ng sistema. Ang init ng solar furnace ay patuloy pa ring nagpapainit sa lupa, ngunit sa loob ng Colosseum ay tila may isang di nakikitang puwersa na nagpapanatili sa temperatura sa loob ng isang matitiis na saklaw. Tatlong figure ang lumitaw halos sabay-sabay. Magkakasamang nakatayo ang mga bilang 23 at 45, maingat akong pinapanood, habang ang bilang 5 ay nakatayo sa kabilang panig. Sumisibol na ang mga berdeng baging mula sa siwang ng bato sa ilalim ng kanilang mga paa. Mabilis na hinubad ni bilang 45 ang kanyang mapang apeng itim na baluti at sinabi sa akin sa mahinang boses, mapang hamon. Bilang 79, kung wala ang iyong balat ng pagong, nang ahas ka pa ring lumabas na nakasuot ng lata at iniisip na hindi ka matatalo. Hindi ko siya pinansin. Sa ilalim ng aking visor, nalock na ng retinal display ang buhay ng lahat. Kumpleto na ang signal scan. Nakalock ang target. Naka-unlock ang weapon system. Umalangaw ng paulit-ulit sa Coliseum ang malamig na boses ng system. Ang huling yugto. Nagsisimula na ang laban hanggang kamatayan. Ang panuntunan, mabuhay hanggang wakas. Sa sandaling bumagsak ang boses ng system, ang mga baging sa ilalim ng aking mga paa, parang mga higanteng ahas na mabilis na lumalaki, ay sumugod papunta sa akin mula sa lahat ng direksyon. Agad na nabasag ang lupa. Hindi mabilang na tinak ang sumibol mula sa lupa, na bumubuo ng lambat na bumabalot sa langit at lupa, handang limunin ako ng tuluyan. Hindi rin tumigil ang numero 23 at numero 45. Umungol ang numero 45 at nag-iba ang anyo bilang isang higanteng bato na may bigat na maraming tonelada. Ay sumulong ng may mabibigat na hakbang, sumugod patungo sa akin, habang ang 23 ay nagpakawala ng isang hindi nakikitang sonic shockwave. Habang ang unclear ay nasa gitna nito, ito ay lumawak ng marahas, pinupunit sa hangin gamit ang isang matalas na pagsabog. Ito ay isang infrasonic attack na may kakayahang durugan ang bakal. Pinili nilang tatlo na magkaisa mula pa sa simula. Gusto nilang gamitin ang kanilang pinakamalakas na atake sa isang iglap upang durugan ako at ang lata na ito ng scrap metal. Wala nang ibang manlalarong natitira sa mundo. Ang labanang ito ay walang manunood, kaming apat lang at ang kataas-taasang sistema. Dahil sa pinagsamang pag-atake nilang tatlo na parang kulog, ako'y tumigil, hindi gumagalaw. Bago pa man ako madikita ng mga baging, itinaas ko ang aking braso at isang singsing ng asul na electromagnetic pulse, na nakikita ng hubad na mata, ang biglang sumabog, na nakasentro sa akin. Sa sandaling dumampi ang mga subsonic wave na inilabas ng numero 23 sa pulse ring, siya ay tuluyang nawalan ng malay at natunaw. Napasigaw siya sa sakit at napaluhod. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang 7 butas. Ang kanyang utak, na agad na napuno ng mga electromagnetic wave, ay naging parang dumi. Manlalaro 23, buhay o kamatayan. At ang mga baging na mabilis na nakaunat sa paghaplos ng pulso na parang nasipsip ang lahat ng kanilang kahalumigmigan, ay mabilis na nalanta at umitim, naging abo. Nagbago ang kulay ng manlalaro 5. Sinubukan niyang kontrolin ang mas malalayong halaman, ngunit natuklasan niyang naputol ang kanyang kakayahan. Ang electromagnetic pulse ay nakasagabal din sa kanyang mga bioelectrical signal. Ang huling natitira na lamang, ang manlalarong 45, ay naging isang higanteng bato na may kahangahangang pisikal na depensa. Hindi siya gaanong naapektuhan ng electromagnetic pulse. Ang kanyang napakalaking kamao, na may kalakasan ng isang hukbo, ay bumagsak sa harap ko. Naramdaman ko pa nga ang marahas na hangin ng hampas na iyon. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang palad. Hindi ko piniling harangan, sa halip ay ibinuka ko ang aking kamay. Sa gitna ng aking palad, ang enerhiya ng isang microreactor ay agad na gumana. Isang sinag ang tumutok sa sukdulan, isang kombinasyon ng napakataas at napakababang temperatura. Isang patag na sinag. Ang sinag ay tumama mismo sa dibdib ng higanteng bato. Walang pagsabog, tanging mahinang pagsitsit lamang. Ang mabatong at hindi masisirang katawan ng player 45 ay nagsimulang mabitak mula sa punto ng pagbangga na parang sapot ng gagamba. Sa isang banda, may napakataas na temperatura na mahigit 3,000 gramo. Sa kabilang banda, may napakababang temperatura na malapit sa absolute zero. Dalawang matinding puwersa ang marahas na nagbanggaan sa loob ng kanyang katawan.
Ang pisikal na prinsipyo ng thermal expansion at contraction ay nagsiwalat ng pinaka-nakakakilabot nitong mapanirang kapangyarihan. Si manlalaro 45 ay nagkaroon lamang ng oras para magpakawala ng isang desperadong sigaw. Nang sumunod na segundo, ang kanyang napakalaking mabatong katawan ay sumabog na may nakabibinging dagandong. Patay na si manlalaro 45. Mula sa simula ng labanan hanggang sa katapusan. Walang lumipas na 1 minuto. Ang buong arena ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Ako at ang manlalarong 5 na lang ang natitira, nakatayo sa malayo. Ang mga baging na sumibol sa ilalim ng kanyang mga paa ay umatras sa ilalim ng lupa na parang takot. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay nakaukit sa isang hindi nakatagong takot. Demonyo, isa kang demonyo. Naglakad ako ng paunti-unti palapit sa kanya. Bawat hakbang ng baluti ng banal na parusa. Naglabas ito ng mabigat at metal na tunog, parang mga yabag ng kamatayan. Kaming dalawa na lang ang natitira. Ang boses ko, sa pamamagitan ng speaker, ay malamig at walang bahid ng emosyon. Nanghina ang mga binti ni Player 5. Halos mapaluhod, sa sandaling lumitaw ang asul na pulso na iyon, ang kanyang pinakamahalagang kakayahan sa pagkontrol ng halaman ay naging kasing basag ng papel. Kahit ang matigas na katawan ng manlalarong 45, na sinasabi nilang hindi masisira, ay hindi ako kayang paurungin kahit kalahating hakbang. Huwag kang lalapit pa. Sumusuko na ako, lalabas na ako. Isa pa, pinapayagan ka ng mga patakaran na sumuko. Nanginginig ang kanyang boses ng hindi mapigilan, puno ng desperasyong imposibleng may tago. Agad akong tumigil. Sa screen sa loob ng aking helmet, ang kanyang tibok ng puso ay walang tigil na tumatalon, mabilis na tumatalon. Mga patakaran. Ang tanging tuntunin ay ang mabuhay hanggang sa huli. At ang mga gumagawa ng mga tuntunin ay hindi kailanman ang mga manlalaro. Ang aking boses, sa pamamagitan ng loudspeaker, ay umalangaw sa walang laman na arena ng Coliseum. Itinaas ko ang aking kanang braso at ang energy core sa aking palad ay muling nagliwanag. Mariing ipinikit ni Player 5 ang kanyang mga mata, naghihintay na hanapin siya ng kamatayan. Ngunit nang sandaling iyon, muling umalangaw sa kalangitan ang malamig na boses ng sistema. Babala, nawalan ng balanse ang labanan. Hindi sapat ang halaga ng libangan. Sinisimulan ang protocol ng pagwawasto sa emerhensya. Muling babalansehin ng sistema ang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sapilitang pinatay ng isang di nakikitang puwersa ang ilaw sa aking braso. Sapilitang hinarang din ang sistema ng armas ng Divine Punishment Armor. Agad na tumigil ang aking paggalaw. Natigilan si Player 5, at iminulat ang kanyang mga mata. Player 79, labis na pag-asa sa mga panlabas na puwersa, na lubhang nakapinsala sa pagkakaiba-iba ng laro. Player 5, hindi pa ganap na nahuhubog ang kasanayan. Upang matiyak ang pagiging patas at libangan sa huling tunggalian, ang kapaligiran ng larangan ng digmaan ay muling isasaayos. Pagkasabi pa lamang niya nito ay nagsimulang yumanig ng malakas ang buong Roman Coliseum. Ang matigas na sahig na bato sa ilalim ng aming mga paa ay biglang lumambot na parang tinunaw na tsokolate, at naging matabang itim na lupa. Ang mga sirang patungan sa paligid namin ay agad na nawasak ng naglalakihan at mabilis na lumalagong mga baging, na naging napakalaki at abot langit na mga puno. Sa itaas ng aming mga ulo, ang simboryo ay ganap na natatakpan ng mga siksik na bubong, na humaharang sa nakapapasong araw. Tanging ang mga kalat-kalat na piraso ng liwanag ang tumatagos. Ang hangin ay naging maalinsangan at mainit, na puno ng amoy ng lupa at mga halaman. Sa loob lamang ng halos 12 segundo, ang Coliseum sa ilalim ng nagliliyab na araw ay naging isang sinaunang gubat na walang liwanag ng araw. At sa gubat na ito, ang numero 5 ay ang hindi mapag-aalinlangan ng hari. Nararamdaman ang kahangahangang sigla na nagmumula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang takot sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho at napalitan ng halos mabaliw na kumpiyansa. Hindi mabilang na mga tuldok ng berdeng ilaw ang lumutang paitaas mula sa lupa at sumugod sa kanyang katawan. Gumaling ang kanyang mga sugat sa nakikitang bilis, at ang kanyang pangkalahatang aura ay sumigla rin. Si number 5 ay tumawa ng puno ng kagalakan ng pagkaligtas sa kamatayan.